Kanina pang naghihintay si Diwata na tawagin ng kanyang pangalan para sa interview. Halos nauna siya sa lahat ng aplikanteng kasama ngunit siya pa palang mahuhuli. Ang ilan kasi ay may mga backer habang siya ay sarili lamang ang kakampi. Kanina pa rin siya minamat at lihim na pinagtatawanan ng mga kasama. Ang iba pa nga ay hindi inililihim ang panlalait sa kanya. Na kesyo bakit daw nag-a-apply ang isang pangit na pulubing gaya niya. Hindi pala patul si Diwata. Hanggat hindi naman siya sinasaktan ng mga nanlalait sa kanya ay hindi siya nanlalaban. Sanay na siya sa matatabas na dila ng mga laitero't laiterang tao. Hindi kasi biniyayaan ng kagandahan ng dalaga. Makakapal ang kanyang kilay at puno ng tigyawat ang kanyang mukha. Malalabo pa ang kanyang mga mata kaya gumagamit siya ng makapal na salamin. Miss Dimagi ba? Ikaw nang susunod. Ani ng lalaking lumapit sa kanya at napapangiwi pa ito habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Salamat kuya. Anya rito at masayang tumayo tsaka pumasok sa opisina kung saan ini-interview ang mga aplikante. Have a seat miss. Taas ang kilay at umarko ang labi ng babae nang masilayan ng dalaga. Makikita rin sa mukha nito ang pagkadisgusto sa mukha ng huling aplikante. Kaya't agad niyang inikesa ng resume ng dalaga. Tatawagan ka na lang ng staff namin, Miss Dimagi ba? Next applicant please. Mataray na saad ng babae at agad na itinuon ng atensyon sa cellphone na nasa ibabaw ng mesa nito. Sige po ma'am, salamat. Matamlay na anya na hindi naman pinansin ng babae. Paglabas niya sa pinasukan ay pangiti-ngiti pa ang mga huling dumating nang makita ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi niya na lamang inintindi ang pagtawa nito sa kanya at nag-isip na lamang kung saan siya maaaring mag-apply ulit. Nakayuko lamang si Diwata nang tuluyang makalabas sa mall na inaplayan. Hindi niya man natapos ang college dahil sa problema sa pera ngunit matalino siyang babae, masipag at madaling matuto. Ang kaso, dahil sa mga taong perfectionist ay hindi nabibigyang pansin ang abilidad niya. Dahil lamang sa kanyang itsura. 2 taon na siyang nagbabakas sakaling makapasok sa mga establishmentong may magandang ino-offer na mga benepisyo. At syempre, yung stable na sana ang gusto niya. Sila na lang ng kanyang ina magkasama dahil iniwan na sila ng ama noong siya'y 10 taon lang. Nang dahil mas pinili nito ang ibang babae kesa sa kanila ng ina niya. Tanghaling tapat ngunit nagbabakas sakali pa rin ang dalaga. Ngunit kagaya ng mga naunang inaplayan ay unqualified pa rin siya. Bumili na lamang muna siya ng biskwit at mineral na ipanglalaman sa kumakalam niyang sikmura. Ngunit kahit na halos nahapunan na siya sa kakahanap, ay hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Nais niyang makatulong sa ina, lalo pat nanganganib silang mapaalis sa inuupahang bahay dahil 3 buwan na silang hindi nakakapagbigay ng renta. Wanted kasambahay? 15,000 a month? Basa niya sa nakapaskil sa labas ng malaking bahay na nadadaanan niya. Biglang nagliwanag ang kanyang muka dahil kay laki ng 15,000 para sa isang kasambahay. Pag itong pangangamuhan talaga, naghanap pa ng maganda, ay nako, ipapatulpo ko na talaga silang lahat. Bubulong-bulong niyang sabi habang pinipindot ang maliit na aparatong nakakonekta sa loob upang malaman kapag may taong nasa labas. May babaeng lumabas at naka-uniforme itong pangkasambahay. Ano yan, miss? May ngiti sa labi nitong tanong kay Diwata, kaya't nabuhayan ng loob ang dalaga dahil mukhang magkakatrabaho na siya. Tinuro niyang nakapaskil sa gilid kaya't natuon doon ang tingin ng babae. Hiring pa ba yan, miss? Kung oo, mag-a-apply sana ako. Mabilis niyang sabi na agad namang tinanguan ng babae. Ay, salamat. Masaya niyang sabi bago sumunod sa babaeng kausap. Huwag ka munang maging masaya, miss. Dahil kahit na malaking pasahod ng amo namin, ay kasuko-suko naman ang ugali nilang mag-ina. Saad ng babae nang iginiya nito si Diwata, papasok sa isang silid na may nakasulat na maid's quarter. Ha? Bakit naman? Takang tanong niya sa babae dahil hindi niya ito maintindihan. Basta, malalaman mo rin at sana magtagal ka rito para naman may makasama kaming ibang tao ng matagal-tagal. Anito at iniwan na si Diwata sa isang ginang
na siyang magtatanong at magbibigay ng mga kailangang gawin at malaman ng bagong pasok na kasambahay. Maupo ka na, iha, at maitatanong lang ako sa iyo upang malaman ko kung pwede ka ba sa trabahong ito. Agad namang naupo sa Diwata sa katapat na upuan kung saan nakaupo ang ginang. Mahaba bang pasensya mo at marunong ka ba sa lahat ng gawaing bahay? Tanong nito na agad namang tinanguan ng dalaga. Singhaba po ng Sisi Lexbridge ang pasensya ko, manang. Nakangiting anya. Pagtutukoy sa tulay na dinaanan kanina ng bus na sa kanya. Kaya qualified na po ba ako? Excited niyang balik tanong sa ginang. Tiningnan muna siya ng ginang ng matagal. Wari sinusuri siya nito kung talagang kaya niya ba at kung tatagal ang dalaga. Ngunit kalaunan ay tinanggap rin ng dalaga. Kaya tuwang-tuwa ito. Bukas ka nalang magsimula. Bumalik ka rito bukas ng maaga. At kung magdadala ka man ng gamit, ay yung tama lang dahil may uniforme naman tayo. 15 katapusan ng sahod rito. Ngunit kung gusto mong katapusan na lang, ay maaari naman. Sabi pa nito ng samahan na si Diwata, palabas ng mansyon upang ihatid. 15 katapusan na lang po, manang. Sagot niya rito na tinanguan naman ng ginang. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin, manang. Sobrang saya ko po dahil sa wakas may tumanggap ng trabaho sa akin. Ngingiting-ngiting ani ni Diwata. Walang anuman, iha. Ngunit huwag ka munang magpakampante dahil ang ugali ni madam natin ay hindi kaaya-aya. Ang senyorito naman medyo mainitin ng ulo. Ngunit mabait naman ang batang iyon. Medyo nasusulsulan lang ng ina niyang 3 ang sungay. Nakangiti habang iiling-iling na anang ginang. Natawa naman ng bahagya si Diwata sa sinabi nitong 3 sungay. Dahil wala namang ganon, ang 2 ay pwede pa. Sige po, mauna na po ako, manang. Basta po maraming salamat na rin. Pangako ko po na pagbubutihan ko ang trabaho ko at hindi po ako basta-bastang magpapasindak o magpapaapekto kung sakaling may mangyari man pong hindi inaasahan. Pahabol niya pa na ikinangiti ng ginang. Saka sa kanya nagpaalam na rin dahil may kailangan pa umano itong gawin. Kaya tumuloy na rin si Diwata sa pag-alis at agad nang sumakay ng jeep pauwi sa kanila. Pagdating niya sa bahay ay umiiyak ang kanyang ina. Kaya't agad niya itong dinaluhan. Ano pong nangyari, Nay? Alalang tanong niya rito. Si Aling Pasita kasi anak naniningil na. Galit na galit siyang sumugod rito kanina. 1 linggo na lamang daw ang palugit natin at kung hindi pa raw tayo makakabayad, ay paaalisin na niya tayo rito. Saan tayo kukuha ng 9,000 na ipambabayad natin, anak? Diyos ko, kahit magkanda kuba ako sa paglalabada, hindi ko makukuha ang ganong kalaking halaga. Umiiyak na saad ng ginang kaya't naawa ng labis ang dalaga. Nag-alala rin siya ngunit hindi siya nawawalan ng pag-asa. Ngayon pa bang may tumanggap na sa kanyang trabaho? Tahan na po, inay. May trabaho na po akong papasukan at 15,000 po ang buwan ng sahod. Papakiusapan ko na lang po ang magiging amo ko na kung maaari ay bumali ako para may maipangbigay na po tayo kay Aling Pasita. Pag-aalo niya sa ina na nabuhayan naman ng loob. Masaya ako sa wakas, anak. May tumanggap na sa iyo. Anong trabaho palang papasukan mo? Tanong nito matapos magpunas ng luha. Pangangamuhan po, inay. Magsisimula na rin po ako bukas. Kaya gusto kong habang wala po ako rito ay huwag niyong pababayaan ang sarili ninyo. Huwag po kayong papalipas ng pagkain. At huwag niyo rin pong masyadong papaguri ng sarili niyo sa paglalabada. Malalampasan din po natin tong kahirapan natin, ay. Pasasaan ba't kakaawaan din tayo ng Diyos? Dasal at tiwala lang po. Alam kong balang araw makakaranas din po tayo ng katiwasayan. Hindi man po ngayon, ngunit nasisiguro ko pong balang araw. Napangiti naman ang ginang sa sinabi ng kanyang anak. Iniwan man sila ng kanilang padre de pamilya. Ngunit hindi nila kailanman inisip na kulang sila dahil kahit na silang mag-ina lamang ang magkasama, ay sapat na yun para sa kanila. Ang makita niyang maayos at masayang kanyang inay, labis na ang pagdiriwang sa puso niya. Sumapit ang gabi kaya't inayos na ni Diwata ang kanyang mga dadalhing gamit. Kakaunti lamang naman ang gamit niya kaya't hindi masyadong napuno ang may kalakihan niyang bag.
Mag-iingat ka ron anak sa papasukan mo ha. Kapag nagka-problema, magsabi ka lang kay nanay at ng mga resbaka natin. Huwag mo akong iisipin dito dahil magiging maayos lang si nanay. Bili nito sa anak kinaumagahan dahil nakahanda na sa paggayak ang dalaga. Opo, kayo rin po nay, palaging mag-iingat. Anya, siya kaniyakap ang ina. O sige nay, alis na po ako. Kapag pumunta ulit dito si Aling Pasita, pakisabi babayaran ko po siya at nang matahimik na siya. Anya pa na, nginitian naman ng kanyang ina. Tsaka tumangutango. Hinagkan pa ng ginang ang kanyang noo bago sila tuluyang nagpaalamanan. Tuluyan nang gumayak si Diwata. Huminga pa muna siya ng malalim nang marating ang malaking bahay. Tsaka niya pinindot ang doorbell. Hindi naman nagtagal at pinagbuksan siya ng babaeng nagpapasok sa kanya kahapon. Galak siya nitong nginitian at iginiya papasok. Ibinigay na rin ng babae ang magiging uniforme niya pagpasok nila sa maid's quarter. Ang trabaho mo ay pagsilbihan si Senyorito Lincoln. Wala sila ngayon dito ni Madam dahil nasa business trip sila sa ibang bansa. Mamaya pa lang ang dating nila kaya ngayon pa lang, ihanda mo ng sarili mo. Dahil may ugaling tigre ang mag-inang yon. Ngunit mas malala si Madam. Si Senyorito medyo lang. Minsang sabi nito nang makalabas sila sa silid na inuuko pa. Hindi pa pala ako nakapagpakilala. Ako nga pala si Lucille. Nakatoka ako sa pagluluto. Maaari mo rin akong tulungan lalo pat wala naman ang pagsisilbihan mo. May 3 pa tayong kasamahan ngunit ang trabaho nila ay ang paglilinis, mapaloob at labas man itong mansyon. Habang si Manang Melinda naman ay ang siyang mayordoma dito. Siya yung tumanggap sa'yo kahapon. Dagdag pa ni Lucille na ikinatangu-tango naman ni Diwata. Nagtungo na sila sa kusina upang maghanda ng umagahan. Dahil maya-maya umano ay darating na ang kanilang amo sapagkat tumawag na umano ang madam nila na ipaghanda sila ng umagahan. Marunong ka bang magluto ng beefsteak? Tanong ni Lucille nang buksan niya ang ref. Oo naman. May ngiti sa labing tugon ni Diwata. Mabuti naman kung ganun. Ipapaluto ko na sa iyo yung beefsteak dahil gagawa ko ng salad ni madam. Paborito ni Senyorito ang beefsteak kaya sarapan mo. May tiwala ko sa iyo Diwata. Anito at kinindatan ng dalaga. Sisiw lamang kay Diwata ang pagluluto dahil kulinary ang kinuha niya nung nasa kolehiyo pa siya. May scholarship siya noon ngunit dahil pinag-iinitan siya ng anak ng prinsipal ay nawala ang scholarship na pinaghirapan niyang makuha. Kaya naman napilitan na siyang tumigil dahil hindi kaya ng kanyang ina na tustusan ng kanyang pag-aaral. Iminarinate na muna ni Diwata ang hiniwang karne ng baka. May ngiti sa kanyang mga labi habang piniprito ng half-cook ang minarinate na karne. Naghiwa na rin siya ng puting sibuyas, saka niya yun iginisa at inihalo na ang pinritong karne. Matapos siyang maluto yun ay isinet aside niya muna at saka siya lumapit kay Lucille upang tulungan ito sa ginagawa. Tulungan na kita. Anya nang makalapit dito. Ang bilis mo magluto Manghang saad ng babae nang tulungan siya ni Diwata sa pagpiprito ng longganisa at ham. Kalan kasi kaya mabilis lang. May ngiti sa labing tugon ni Diwata. Natawa naman ng babae sa kanyang naging sagot. Binilisan na nila ang paghahanda nang sabihin ni Manang Melinda na parating na umano ang kanilang amo. Nabakas pa nga ni Diwata ang pagkataranta kay Lucille. Talagang halata na takot ito sa kanilang mga amo. Inilatag na nga nila ang mga hinandang pagkain sa pahabang lamesa. Parang fiesta ang hapag, gayong agahan lang naman yon. Sa ganoong postura pa lamang ay alam na ni Diwata na hindi lang basta mayaman ang mga amo nila, kung hindi sobrang yaman. Nasa gilid lamang sila Lucille, Diwata at ang mayordoma nang tuluyang dumating ang mag-ina, kasama ang babaeng malamodelo sa ganda ng katawan at ng mukha nito. Porselana ang kutis at kay puti pa na mga ngipin. Pangmodelong pisikal na kaanyuan, naibulong ni Diwata sa kanyang isipan. Bagaman nakayuko ay nakikita niya mga ito sa gilid ng kanyang mga mata. Who is she, Melinda? Tanong ng sopistikadang ginang patungkol kay Diwata. Bagong kasambahay po madam, siya po si Diwata. Sagot ng mayordoma kaya't tinignan ng sopistikadang babae ang kabuuan ni Diwata. Saang lupalop ng mundo ka ba nang galing at ganyan ang itsura mo? Diwata ba talagang pangalan mo?
Hindi man lang inayon ang pangalan mo sa mukha mo. Ugly duckling siguro pwede pa. Saan nito na ikinayuko ng husto ng dalaga. Tumawa naman ang kasama nitong babae na nakakunyapit sa anak nito. You're right, Tita Victoria. Sang-ayon nito habang natatawa. That's enough. Kumain na tayo dahil nagugutom na ako. Malamig na sabi ni Lincoln na sinunod naman ng dalawang babae. Naupo na sila't nagsali ng kani-kanilang pagkain. Tahimik na kumain si Lincoln habang ang kanyang ina at si Natalie na gusto nito para sa kanya ay nagkukwento ng tungkol sa kanilang dalawa. Gusto niya mang patigilin ng mga ito ngunit batid niya namang hindi sa kanya magpapatalo ang ina. Hindi niya ito maaaring suwayin dahil ito ang kumupkup sa kanya. Nagbigay ng magandang buhay, kaya't lahat ng nais nito'y sinusunod niya, kahit nalabag yun sa kalooban niya. Baog ang babae, kaya't nagpa siya itong kumupkup na lamang ng bata, at iyon nga ay si Lincoln. Minahal naman ito ng babae at itinuring na anak, ngunit nang maging matagumpay na ito, ay dito na ito nagsimulang kontrolin ang buhay nito. Maging sa babaeng nais itong ibigin ay ito ang siyang pumipili, bagay na labag na sa kalooban ni Lincoln. Nang matapos silang kumain ay nauna nang pumasok sa silid si Lincoln. Pinasunod niya ang bagong kasambahay dahil palalabhan niya rito ang mga labahing galing pa sa business trip nilang mag-ina. Wala na siyang oras na asikasuhin yun dahil sa dami ng nakakausap niyang tao patungkol sa kanilang negosyo. Senyorito, ano pong ipag-uutos niyo? Tanong ni Diwata nang makapasok siya sa silid ni Lincoln. Itinuro naman ng lalaki ang kanyang maleta, kaya't nilapitan yun ni Diwata. Inamoy niya mga damit na naroroon sa bag. At hindi niya naman maamoy ang masamang amoy noon, kaya tinatanong niya ang lalaki kung isasalansan niya ba yun sa lagayan ng damit nito. Moron! Labahin ng mga iyan! Kaya bakit mo isasalansan sa lagayan ng damit? Malilinis sa mga iyon. Inis na sambit ni Lincoln. Napakamot naman sa ulo si Diwata. Mababango po kasi senyorito at hindi mahahalatang nagamit na. Pasensya na po. Depensa niya na inismeran lamang ng lalaki. Pick up those clothes, then leave. Asik nito habang turo-turo ang pintuan. Sungit. Mahinang usal niya tsaka kinuha mga labahin nito at dire-diretsyong lumabas. San banda naman kaya ang dumi ng mga damit niya? Niwala man lang nga ang amoy. Ang bango-bango pa nga eh. Bubulong-bulong niyang sabi habang binabagtas ang hagdan pababa. Dire-diretso lamang si Diwata patungo sa labahan. May washing machine naman ngunit mas pinili niyang gamitin ang kamay dahil masanay siya sa ganon. Pinaghiwalay niya ang dekolor sa puti. Pagkatapos ay sinimulan na niyang kusot-kusutin ng kanyang labahin. Magbabanlaw na sana ang dalaga nang lumapit sa kanya si Lucille. Bit-bit ang malaking basket kung saan may lamang mga makakapal na kortina, bedsheet at kumot. Pasensya ka na Diwata pero pinag-uutos ni Madam na laban mo mga ito at wag ka daw umanong gagamit ng washing machine. Gusto man kitang tulungan ngunit hindi maaari dahil masisisante ako. Nakokonsensyang saad ni Lucille matapos ibaba ang hawak na basket. Tambak na tambak talaga ang lalabhan ni Diwata. Unang araw pa lang niya ay sinubukan agad siya ni Madam. Ramdam naman ni Diwata na hindi siya gusto ng Madam nila. Ngunit hindi siya susuko sa simpleng labahin lamang. Ano ka ba naman Ate Lucille, wala sa akin to. Sisiw lang to kaya bumalik ka na rin sa loob at ako nang bahala sa mga labahin to. Sinikap niyang pasiglahin ang boses. Ay, si Madam talaga. Ang sipag-sipag magpahirap sa ating mahihirap. Sige babalik na ako dun sa loob dahil baka masita pa tayo. Dadalhan na lang kita ng mga angata mo dyan. Para naman kahit napapagod ang katawan mo ay mabubusog naman ang tiyan mo. Anito pa habang nakangiti. Sige lang, salamat. Ngumiti rin si Diwata sa babae. Umalis na nga si Lucille kaya't itinabi na muna ni Diwata ang kanyang babanlawang damit ng kanilang senyorito. Sinimulan na niyang trabahuhin ang makakapal na tela. Tagaktak agad ang kanyang pawis dahil sa mabibigat at makakapal na nilalabhan. Talagang sumakit ang kanyang likod matapos manlabhan ang mga makakapal na tela. Naghilamos muna siya bago niya isampay ang mga nilabhan. Dumating na rin si Lucille at may dala itong ilang piraso ng sliced bread na pinalamanan ng peanut butter.
May kape rin itong dala na ikinatuwa ni Diwata dahil mahilig siyang talaga sa kape. Saktong-saktong dating mo, Ate Lucille, dahil nagwawala ng mga alaga ko sa tiyan. Masaya niyang sabi bago tanggapin ang pagkaing dala nito. Ipinatong niya yung sa bangkong plastik, tsaka siya sumimsim ng mainit na kape. Ay, ang sarap! Pikit mata niyang sabi. Grabe, ang tindi mo. Bilib na ako sa Diwata. Siguro kung ako naglaban ng mga iyan, baka umiiyak na ako ngayon. Anito habang nakatingin sa mga nakasampay. Sanay kasi ako sa mabibigat na gawain. Mapaloob at labas man ng bahay. Pwede mo kong asahan. Laki sa hirap. Kaya sisiw lang yan kumpara sa mga dinanas ko. Sambit niya bago kumagat sa hawak na tinapay. Iba ka rin talaga. Kailangan kasi talaga nating tatagan ng ating loob para makatagal ka. At sa tingin ko naman talagang makakatagal ka rito. Alam mo ako, nagtitiis lang ako dito dahil mataas ang pasahod. Kailangan kong tiisin ang matalim na dila ni Madam para sa mga kapatid kong umaasa sa akin. Kami na lang kasi dahil wala na kaming mga magulang. Malapit na magtapos ang dalawa kong kapatid at ipinangako nila sa akin na oras na magkatrabaho na sila ay paaalisin na nila ako rito para naman sila nang siya magsisilbi sa akin. Pagkukwento nito kay Diwata. Wow, mas nakakabilib ka pala, Ate Lucille. Pero matanong ko lang, ate, ilang taon ka na palang nagtatrabaho dito at parang grabe na talagang pinaghirapan mo para sa trabahong to. Curious niyang tanong habang patuloy sa pagngata ng pagkaing dala nito para sa kanya. Mga 10 taon na rin. 20 anyos lang ako nang pumasok ako rito Naalala ko pa nga nun panay ang iyak ko kapag pinagagalitan at pinapagawa sa akin ni Madam ang mahihirap na gawain. Minsan niya na akong inutusan bumili ng mga pangangailangan sa loob ng kusina. At hindi niya ako pinasakay sa kotse nung pauwi na kami, kaya't naglakad ako sa gitna ng initan. Minsan ko nang inisip na umalis, kaso iniisip ko yung mga kapatid ko. Kapag umalis ako, nga kaming lahat, salaysay pa nito. Napabuntong hininga naman si Diwata at saka ibinaba ang hawak na tasa. Minsan, grabe na rin yung ilang mayayaman Masyadong abusado porket nangangailangan tayo. Tingin nila sa atin, mas nakabababang tao tayo na pwede na lang nilang maliitin at itrato ba na parang isang basura. Matamlay niyang sabi na agad namang sinang-ayunan ni Lucille. Kapwa nalungkot sila dahil wala naman silang pagpipilian. O siya, tama na tong drama natin. Dahil kailangan ko pang ihanda ang lulutuin ko mamaya para sa tanghalian. Pumasok ka na rin para makapagpalit ka dahil basang-basa ka na Matapos mong magpalit, magtungo ka sa silid na senyorito. At tanungin mo kung meron ba siyang ipag-uutos sa'yo. Bili nito na agad namang sinunod ng dalaga. Naunang pumasok sa loob si Lucille habang si Diwata naman ay inubos na ang kanyang pagkain bago sumunod sa loob. Dinala niya sa lababo ang pinagkainan tsaka yun hinugasan. Tumuloy na rin siya sa inuukupang silid at naglinis muna ng katawan. Matapos maayos ang sarili ay tumingin siya sa salamin at inayos ang suot na eyeglasses. Nanganak na naman ng mga tigyawat ko Kailan ba kayo matatapos sa panganganak niyo? Hindi pa ba kayo nagsasawa? Tanong niya sa kanyang mga tigyawat. Inayos niya ang buhaghag na buhok. Hindi niya pa yun napupuso dahil basa, kaya hinayaan niya na lang munang nakalugay. Tumuloy na siya sa silid ng kanyang senyorito. Kumatok muna siya sa pintuan nito at nagtanong kung meron ba itong kailangan. Busy ang lalaki sa laptop nito. Senyorito, baka ako may kailangan pa kayo? Bingi naman nito. Pag-uulit niya sa tanong kanina. Hininaan niya rin ang huli niyang sinabi dahil baka kagalitan siya nito. Kahit konting tingin kasi ay hindi man lang kasi ito nag-abala. Kung sa bagay, sino nga ba naman siya para pagkaabalahan ng binata? I need you to shut your mouth, ugly creature. Inis na nito, kaya't napanguso naman si Diwata. Yuck! Stop that! You look like a duck. Ngiwingsita nito sa kanya dahil saktong panguso ni Diwata ay siya namang pagtuon niya ng tingin rito. Ang arte naman nito, parang umuso lang Mandiri kayo kung hinalikan ko kayo. Hindi naman kaya wag kayong dyan. Bubulong-bulong niyang sambit na hindi naman nakalampas kay Lincoln. Kaya inis itong tumayo, tsaka lumapit sa nakayukong dalaga. What did you just say? Can you repeat it again? Hindi ko masyadong naintindihan. Anya sa malamig na tono.
Napalunok naman si Diwata at saka umatras at alanganing ngumiti bago tumingin sa nakakalulang lalaki dahil sa tangkad na taglay nito. Oo, wala naman po akong sinasabi, senyorito. May langaw po sigurong nakaaligid sa inyo kaya akala nyo may sinasabi ako. Kinakabahang ani ni Diwata na nagpasalubong sa kilay ni Lincoln ng husto. Gusto mo na bang iwan ang mansyong to, ha, pangit? Hindi ako bingi. Narinig kong lahat ang sinabi mo. Seryosong asik niya rito kaya't sunod-sunod na umiling ang dalaga. Naku, wag naman po senyorito. Marami kaming bayarin na umabot ng 7,000. Kapag tinanggal niyo ako, mapapalayas na ho kami ni inay sa inuupahan naming bahay. Ngayon ay nagmamakaawa na siya. Nagsisituloy siyang pinairil niyang matabilat, walang preno niyang dila. Tuloy ay napagbabantaan pa ang kanyang trabaho. At inaasahan niya na sana ay maisalba ang ina sa kahirapan. Malamig naman siyang tinignan ni Lincoln. Hindi naman masamang talaga ang lalaki. Ayaw na ayaw niya lang talagang sinasagot-sagot siya. Lalo na kung bubulong-bulong pa. Kaya't nainis siyang talaga sa kaharap. Bumuntong hininga muna si Lincoln. Ipagtimpla mo ko ng kape. Gusto ko yung puro. Utos nito bago bumalik sa harapan ng laptop nito at hindi na naman pinansin si Diwata. Kahit papaano ay nakonsensya siya. Masusunod po, senyorito. Galak na ani ni Diwata. Sumaludo pa nga siya para patawanin ng senyorito niya na napapailing-iling na lang sa kanya ang lalaki. Bagaman masungit ay napangiti ito ng konti. Tuluyan nang umalis si Diwata sa silid ng lalaki at dali-daling bumaba upang gawin ang ipinag-uutos nito sa kanya. Kailangan niya magpa-impress dahil plano niyang sa senyorito nila bumali. Tingin kasi ni Diwata sa madam nila ay hindi siya pababalihin, kaya't kay Lincoln na lamang siya magbabakasakali. Marahan niyang inilalagay ang bawat scoop ng sangkap. Sinirapan niyang talagang ginagawang kape. Nakangiti pa siya habang hinahalo ang kape. Dala niya ang platito kung saan nakalapag ang kape. Babalik na sana siya sa itaas nang makasalubong niya si Natalie. Kaya't natigil siya at bumati sa babae ng matamis niyang ngiti. Will you stop smiling? Nakakasukay ang pagmumukha mo. Galit at halata ang pandidiri nito. Kaya naman agad na nawala ang ngiti sa labi ni Diwata. Mukhang napasama pa ang pagbati niya. Hindi na niya alam kung saan pa siya lulugar. Yumuko siya at humingi rito ng dispensa. Your sorry's not enough. Ang gusto kong gawin mo, halikan mong pa ako bago ko tanggapin ang dispensa mo. Mataray nitong sabi, kaya't lihim na naikuyom ni Diwata ang kamao dahil wala naman siyang ginagawang masama rito para ipagawa yun sa kanya. Kalabisan na ang pinapagawa nito't noong kanya yung gagawin. Tumigil na po ako sa pagngiti, ma'am. At kung hindi niyo po yun matatanggap ay hindi ko na po yun problema. Pasensya na po ulit sa pagngiti ko. Hayaan niyo po't hindi ko na po iyon uulitin. Tuwing masasalubong niyo po ako ay yuyuko na lamang po ako para hindi na po kayo magalit. Naputol ang pagsasalita ni Diwata. Pati nang nais pang sabihin dahil sa isang malakas na sampal ang ibinigay sa kanya ng babaeng nanggagalaiti. Mabuti na lang at kahit na nabitawan ni Diwata ang tasang may mainit na kape, ay hindi siya natapunan. Kung hindi baka nalapnos ang balat niya, lalo pat kay init ng tubig. Bastos kang hampas lupa ka? Ang lakas ng loob mong sagot-sagutin ako. Ano bang ipinagmamalaki mo? Isa ka lang namang muchacha na saksakan ng pangit. Sigaw nito. Namumula na ito sa galit. Gustuhin mang magsisi ni Diwata sa mga pinagsasabi ngunit kalabisan ang ipinapagawa nito sa kanya. Isa pa, hindi naman ito ang amo niya. Ni hindi pa nga ito nobya ng senyorito para magreyna-reynahan sa kanya. Gawin mong pinag-uutos ko. Kung hindi, ipaparating ko tong kabastos ang ginawa mo sa akin, kitita. Isang sumbong ko lang, mapapatalsi ka sa mansyong to. Gigil nitong sabi, kaya't nakagad ng dalaga ang ibaba ng kanyang labi upang pigilan ang luhang nais ng kumawala. Unti-unting lumuhod si Diwata at pikit matang hinalika ng paa ng babae. Humingi ka ulit ng sorry. Natatawang anito, kaya't mariing na ipikit ni Diwata ang kanyang mga mata. Gusto niyang pagsasampalin ng babae ngunit nasa tamang katinuan pa naman siya upang hindi yun gawin. Nilunok niya ang pride, tsaka taas noong hinarap ang babaeng nakangisi. Pinigil niya huwag magpakita ng kahinaan o kahit na anong katiting na luha dahil ayaw niyang mas magmukhang kawawa sa paningin nito.
Sorry ho, hindi na po mauulit Ma'am Natalie. Pagsunod niya sa nais nito, kaya't ngumisi ang babae. Susunod ka rin naman pala, ang dami mo pang arte. Hindi naman naaayon sa pangit na katulad mong inaarte mo. Matuto kang gumalang sa nakatataas sa'yo, muchacha. Huling pangiinsulto nito bago tatawa-tawang binangga ang balikat ni Diwata. At nagtuloy na sa pag-akyat patungo sa silid ni Lincoln. Napalunok naman ang dalaga dahil papabagsak na ang kanyang mga luha. Ngunit pinipigilan niya pa rin. Diwata, tawag sa kanya ng dalawang boses na pagmamay-ari, nila Manang Melinda at ni Lucille. Kaya't ang luhang pinipigilan ni Diwata ay tuluyan ng kumawala. Kaya mo pa ba? Kung hindi na maaari mo nang bitawan ng trabahong to, lalo pat inis sa'yo ang dalawang bruhildang yun. Nag-aalalang saad ni Manang Melinda sa dalaga, matapos tapikin ang likod ng nakayukong dalaga. Oo nga Diwata, kung hindi mo na kaya wag mo nang ipilit, dahil mas lalo ka lamang nilang pag-iinitan. Hindi ka namin kayang depensahan dahil tulad mo lang rin kami, mahina at walang laban. Isa pa, hindi namin nais na masisante. Malungkot na saad naman ni Lucille matapos haplusin ang balikat nito. Umiling naman ang dalaga at saka tumingin sa dalawa at pinilit ng ngumiti ng puro. Gaya ng palagi kong sinasabi ay sisiw lang to sa akin. Konting sakripisyo lang naman ang kailangan nating gawin dito. Hindi naman panghabang buhay ang nangyayaring to sa atin. Kailangan kong makapag-ipon. Handa akong magpaalipusta sa kanila. Alang-alang sa kinabukasan namin ng nanay ko. Madamdaming sambit niya kaya't malungkot na ngumiti ang dalawa. Lalaban tayo para sa mga pamilya natin. Ngunit hindi natin sila maaaring hayaang saktan tayo. Mga tao tayo't hindi hayop para tratuhin nila tayo ng ganito. Payong matanda lang sa inyo, Diwata, na huwag kang papayag na saktan. Kung masasakit na salita ay palagpasin mo na lamang sa isa mong tenga, ngunit oras na sinaktan ka na ay ibang usapan na yon. Lumaban ka at huwag mo hayaang pagbuhatan ka ng kamay, lalo na kung hindi mo man lang yun naranasan sa mga magulang mo. Ang pera Diwata nakukuha lamang. Huwag mong tiisin ang ganitong trato sa iyo ng mahaderang yon. Wala siyang karapatan dahil wala pa siyang titulo sa bahay na ito. Tama si Manang, Diwata, huwag kang papatalo. Sang-ayon naman ni Lucille kaya't napangiti ng tunay sa Diwata. At least may karamay siya. Hindi niya dama ang pag-iisa. Opo Manang, salamat sa inyo. Sige na po dahil magdadala pa po ko ng kape kay senyorito. May ngiti sa labi niyang sabi na tinanguan naman ng dalawa. Tuluyan silang naghiwa-hiwalay. Si Lucille na ang siyang nagpresentang maglilinis ng nabasag na tasa, habang si Diwata naman ay muling bumalik sa kusina at nagtimplang muli ng kape. Matapos niyang magtimpla ay nagtungo na siya sa kwarto ng senyorito nila. Hindi muna siya pumasok dahil batid niyang nasa loob si Natalie. Kumatok muna siya at nang sabihin ni Lincoln na maaari na siyang pumasok, ay tsaka lamang niya binuksan ang pinto. Nakalingkis na naman rito si Natalie at masama ang tingin nito sa kanya. Bakit ang tagal mong magtimpla ng kape? Salubong ang kilay na saad nito. Pasensya na po senyorito. Nabitawan ko po kasi kanina yung tasa nung papunta na ako rito. Hindi po ako nag-iingat Pasensya na po ulit. Nakayukong anya. Hindi kasi nag-iingat. Pangit na nga, tatanga-tanga pa. Ani ni Natalie na hindi naman binigyang pansin ni Diwata. Ilagay mo na lang yan rito at lumabas ka na. Ani Lincoln na agad namang sinunod ng dalaga. Mauna na po ako senyorito, Ma'am Natalie. Paalam niya sa mga ito na hindi man lang pinansin, kaya't tuluyan na siyang lumabas. Bukas niya na lamang susubukang balihan ng lalaki. Nagtungo na lamang siya sa kusina kung saan naghahanda na si Lucille at katulong nito si Manang Melinda. Nang makita siya ng mga ito ay matamis itong ngumiti sa kanya. Kamusta? Naroon na naman yung lintang butiki Si Lucille ang nagtanong habang naggagayat ito ng mga sangkap. Oo, ang higpit ng pagkakalingkis kaso hindi naman siya pinapansin ni senyorito. Mukha tuloy siyang tarsier na nakakunyapit sa puno. Anya, at natawa pa sa mga sinabi. Yan, ganyan lang dapat. Matuto pa rin tayong tumawat magbiro kahit na may mga pinagdadaanan. Saad ng ginang na agad namang sinang-ayunan ng dalawang babae.
Mabuti na lang at yung matandang maldita umalis. Haha, nasa baby boy niya. Ani Lucille kaya't nagtatakang tumingin sa kanyang dalaga. Ay, hindi pa ba namin nachichika sa'yo na may baby boy si Madam? Tanong nito na agad namang inilingan ni Diwata. O sige, ikikwento ko sa'yo Iyang si Madam Victoria, may nobyong kasing edad lang ni Senyorito. Hindi lang yun, nakita ko pang gumagawa ng milagrong dalawa sa mismong silid ni Madam nung wala si Senyorito rito dahil nasa ibang bansa. Grabe, kung ikaw nakakita, tsak kung kikilabutan ka. Maglolipap ba naman sa halos anak niya na lang? Napapangiwing kwento nito. Kaya't napangiwi rin si Diwata dahil hindi naman siya inosente sa ganoon. Dahil pinag-aaralan ng sensual interaction sa college. Tigilan mo nga yan, Lucille. Madudumihan ang inosenteng isip ni Diwata. Sita sa kanila ni Manang Melinda. Kaya tumahimik na si Lucille dahil kinikilabutan siya kapag inaalalang nasaksihan noon. Pinagtuunan na lamang nila ang paghahanda ng tanghalian, lalo pat malapit ng mag-alas 11. Ngunit kahit na patuloy sila sa paghahanda ay paminsan pa rin silang nagkukwentuhan. Nalaman din ni Diwata na umalis na yung dalawang katulong dahil napagsalitaan ng hindi maganda ng madam nila. Bago lang din kaya't hindi na kinaya ang matabas na dila ng mapangmatang babae. Kaya't silang tatlo na lamang naninilbihan sa mansyon. Sumapit ang kainan kaya't pumwesto na silang tatlo sa isang gilid habang listong naghihintay sa maaaring iutos ng mga amo. Pangit, pahingi naman ng mango shake. Gusto ko yung malamig na mangga. Utos ni Natalie na sinunod naman agad ni Diwata. Susundin niya ito ngunit hindi na niya ito hahayaang saktan pa siya. Mabuti na lamang at may manggang nasa palamigan, kaya't agad na yung binlender ni Diwata at nang matapos ay inilagay na niya yun sa isang mataas na babasaging baso, tsaka dinala sa hapag. Matamis niya panginitian ng babae na ikinadisgusto naman ito at planong sitahin na naman siya ngunit sinaway ito ni Lincoln dahil nasa harap umano sila ng pagkain. Lihim namang nagngingit-ngit ang babae ngunit idinaan niya na lamang sa pag-inom ng kanyang hiningi. Ngunit nang matikman niya bigla siyang natahimik dahil nasarapan siya ngunit sinarili na lamang niya yon dahil hindi niya gusto ang dalaga. Kailan pala ninyo ako planong bigyan ng apo? Alam niyo namang hindi na ako bumabata. Kaya naman habang malakas pa ako, gusto kong maabutan man lang ang apo ko. Biglang sabi ng ina ni Lincoln sa kanilang dalawa ni Natalie. Kaya't ang kutsarang isusubo sana ng lalaki ay nabitin sa hangin. Actually, gusto ko na nga rin po titay magkaroon ng baby. Kaso itong si Lincoln ayaw pa. Hindi pa raw siya handa. Tila nagtatampong sagot nito at humaplos pa sa balikat ng lalaki. Ibinaba naman ni Lincoln ang kutsara. Nawala na siya ng gana sa usapan ngunit hindi niya yun pinapahalata. Marami pa po kong kailangang pagtuunan ng pansin kaysa ang pagbuo ng bata, ma'am. Plano ko namang magkaroon ng pamilya ngunit hindi pa sa ngayon. Dahil gaya nga ng sabi ni Natalie, hindi pa ako handa. Marami pa akong pangarap para sa kumpanya natin. Mas gusto kong mapalawak pang yaman natin kesang lumagay na sa tahimik. Pagpapaintindi niya sa ina. I understand that, son. But please, wag mo namang patagalin ang paghihintay ko. I hope that by the end of this year ay may apo na ako na aasahan mula sa inyo ni Natalie. Para naman maihanda ko ng pagpapakasal niyo. Saad nito na hindi na lang inimikan ni Lincoln. Did you heard me, son? Tanong nito na tinanguan na lamang ni Lincoln. Ngunit kahit na tumango ito ay hindi niya naman susundin ng ina. Itakwil na siya nito ngunit hindi niya ito susundin. Ngayon pa bang may sarili na siyang mansyon at unlimited black card? Hindi lamang yon. May sarili na rin siyang resto bar na hindi man lang alam ng ina. Nagsasawa na kasi si Lincoln sa pangingialam ng ina nito. Lalo pat ipinamumukha nito lagi sa kanya na hindi niya malalasap ang magandang buhay kung hindi dahil dito. Oo, tama ito. Ngunit wala itong karapatang diktahan siya kahit na ito ang nagpalaki at nagbigay ng magandang buhay sa kanya. Nung kang pati ang magiging buhay niya sa darating na panahon ay pakikialaman nito. Hindi niya gusto si Natalie. Hindi ang katulad nito ang babaeng gugustuhin niyang punlaan ng magiging anak niya. Lahat ng nangyaring tagumpay niya sa buhay ay pinagsikapan niya. Pinaghirapan niyang muling itayo ang lumubog ng kumpanya ng kumupkup sa kanya. Sariling abilidad ang kanyang inalay
Bumangon lang ang negosyong ito. Give and take ang nangyari sa kanila ng ina. Tapos na ako, excuse me. Seryosong paalam niya sa dalawang babae na hindi pa tapos kumain. Nakalahati niya lang ang pagkain dahil nawala na siya ng gana sa naging usapan. Pero hindi mo pa nauubos ang pagkain. Ani ni Natalie ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Hayaan mo na. Pigil ni Madam Victoria kay Natalie dahil plano nitong sundan ng anak. He's not ready about this, kaya siya nawala ng gana. Kilala ko ang batang yon, kaya't pabayaan na lang muna natin. Dagdag pa nito na ikinasimangot naman ng babae. Itunuloy na lamang nila ang pagkain at nang matapos ay umakyat na sa sariling silid si Madam Victoria. Habang si Natalie ay bumalik sa kwarto ni Lincoln, ngunit hindi siya nito pinahihintulutang pumasok sa silid nito. Kaya naman nagmarcha siya pababa ng hagdan at nagtungo sa hapag upang paglabasan ng inisang tatlong babae. Hoy, mga hampas lupa, umalis nga kayo riyan sa hapag at sa sahig kayo magsikain dahil iyon naman ang nababagay sa mga mahihirap na kagaya nyo. Bulyaw nito sa tatlong masayang kumakain nang natira ng kanilang amo. Nagpanting naman ang tenga ng tatlong ngunit mas pinili nilang wag pansinin ng walang modong babae. Ipinagpatuloy nila ang pagkain at umaktong walang naririnig, kaya't halos umusok ang ilong ni Natalie. Inilang hakbang ng babae ang pwesto ni Diwata at isinubsob ito sa pinggang kinakainan. Ayan, iyan ang nababagay sa'yo. Sa susunod na bastusin niyo ko, hindi lang yan ang makukuha niyo sa akin. Gigil na bulyaw nitong muli ng pakawala ng buhok ni Diwata. Naisa nang sugurin ni Lucille ang babae ngunit pinigilan siya ni Aling Melinda. Hindi pa ngayon ang tamang oras para labanan natin ang bruhang yan. Mahinang usal nito. Kaya't dinaan na lamang ni Lucille sa paghinga ng malalim ang galit na nararamdaman para sa babae at agad na dinaluhan ng dalagang punong-puno ng kanin ng mukha. Mga impakta, mahihirap, pweh! Saad pa nito at nag-iwan ng isang dura para sa kanilang tatlo. Isang beses mo pa akong saktan, Natalie, at talagang papatulan na kita. Napupunong saad ni Diwata nang ihilamos ang palad sa makalat na mukha. Tinulungan naman siya nila Lucille at Manang Melinda. Hingang malalim na lang muna tayo sa ngayon. Sandali lamang at kukunin kong natirang ulam na niluto natin. Sayang naman yun kung itatapon na lang ni Mahaderang Victoria. Kay arting babae. Ayaw ng tira-tira ngunit tumitira namang mas bata pa sa kanya na nalawayan na ng ibang matanda na gaya niya. Nakakasok ang babae. Diskustong sambit nito na ikinatawa naman ng dalawa. Kapag kasi ito na ang nagsalita ay talagang malaman. Iwinaksin na lamang nilang naging eksena kanina at binusog na lamang ang mga sarili. Tulong-tulong na sila sa lahat ng gawain para silang mag-iina. Umalis na si Natalie kaya't wala nang masamang hangin ang gumagambala sa kanila. Ang madam naman nila ay umalis na naman at alam nila kung saan naman ito tutungo. Nang hapong din yun ay naisipang ahitan ni Lucille ang makakapal na kilay ni Diwata. Noong high school siya ay cosmetology ang kurso niya, kaya't maalam siya sa pag-aayos. Marunong din siyang mag-reband. At dahil meron siyang gamit para sa pagpapabagsak ng buhok ay napagdiskitahan niya ang buhaghag na buhok ni Diwata. Nasusunog na Ate Lucille ang buhok ko. Itigil mo na kaya at baka mas lalo pang masira. Kinakabahang saad ni Diwata habang pinaplansya ni Lucille ang kanyang buhok. Umuusok na kasi yun at naglalabas na ng kakaibang amoy na sa palagay ni Diwata ay nasusunog na. Sila lamang ang nasa pangkatulong na silid dahil inako na ni Manang Melinda ang kaunting trabaho upang mapaganda ni Lucille si Diwata. Nakikita kasi ng dalawa na may tinatagong gandang dalaga. Sadyang natatabunan lamang kaya't nais nila yung ilabas. Tiwala lang my dear, akong bahala sa'yo. Sagot kita kaya relax ka lang dyan. At maya-maya lang ay magiging iyon na ang titulong Diwata. Sambit nito habang binibigkas ang bawat letra ng pangalan ng dalaga. Kinakabahan ako sa'yo, te. Eto ang kilay ko, ang hapdi-hapdi na dahil sa dami ng buhok na tinanggal mo. Okay na ako sa buhaghag kong buhok. Mas okay nga ako sa buhaghag kesa sa sunog. Anya pa habang nakangiwi. Hindi naman sa wala siyang tiwala. Sadyang natatakot lang siya kaya't kinaltukan siya ng mahina ni Lucille. Ang drama nito. Pinapaganda kita kaya mag-relax ka lang dyan. Kung hindi susunugin ko talaga tong matigas pa sa alambre mong buhok.
Banta niyang sabi kaya't natahimik ng dalaga na siya namang ikinangiti niya ng malaki. Good girl! Anya pa. At ipinagpatuloy na ang pagpaplansya sa buhok ni Diwata. Finishing na rin naman siya kaya't kitang-kita niya na ang magandang resulta. Parang gawa ng isang profesional kaya't proud na proud si Lucille sa sarili. Katunayan ay may parlor shop sila noon. Ang kaso dahil klorong ang negosyo nilang yun, dahil walang kahit na anong papeles ay isinara na yon. Kaya't nangamuhan na siya dahil nawala na rin sa mundo kalaunan ng kanilang mga magulang nang dahil sa katandaan ng mga ito. Ang ganda mo, be! Kaso, buraot yung mga tigyawat mo. Nakangiwing saad ni Lucille habang pinipindot-pindot ang malapit ng mapisang tigyawat ni Diwata. Huwag mong pakailaman yan, te. Masakit. Diwata, is that you? Anima ng Melinda nang pumasok ito sa kanilang silid. Dahan-dahan namang lumingon si Diwata sa ginang na animoy nasa commercial ng shampoo. Kaya tawang-tawang dalawa. Ay, ang ganda. Yariin mo na rin, Lucille, yung tigyawat niyan. Rejuve lang ang katapat niyan kaya't ibili mo na. Alam ko may pera ka pa dyan. Saad nito kaya't napakamot naman sa ulo si Lucille. Ngunit bibili naman talaga siya ng ipapagamit niya kay Diwata upang matanggal ang mga pimples nito. Sadyang inunahan lamang siya ng ginang. Yung salamin nga po natin makipasuyo dahil nasa malapit mo lang naman po. Utos na lamang ni Lucille na agad namang sinunod ni Aling Melinda. Ibinigay niya nga ang salamin kay Lucille at ang ginawa naman ni Lucille ay iniharap yun kay Diwata. Tada! Ang galing kong magrebanda, no? Masayang tanong niya sa namamangha na ngayong si Diwata. Hinaplos pa nito ang mahaba ng buhok na ngayon ay bagsak na. Malayong malayo sa parang bahay ng ibon niyang buhok. Ang ganda! Ako ba talaga to? Manghang tanong niya na ikinatawa ng dalawa. Ngunit tumango naman. Inayos niya pa ang suot na salamin upang talagang makasigurong siya nga ang talagang nasa salamin. Hindi ka nalilinlang ng iyong mga mata, Diwata. Ikaw talaga yan. Ani ni Manang Melinda, sabay ngiti. Kapag tuluyang nawala yung mga tigyawat mo, mas magiging maganda ka pa sa Bruhildang Natalie na yon. Saad naman ni Lucille na agad namang sinang-ayunan ni Manang Melinda. Naku, sobra-sobra naman yata itong ginawa niyo para sa akin. Baka mas lalo pa akong pag-initan ng kinulang sa arugang babae na yun. Sus, huwag kang papatalo doon. Yan mo kapag inaway ka pa niya, re-resbakan ka na namin. Anito na animoy siga dahil ipinapakita pa nito ang braso na wala namang muscles. Mamayang gabi mag-order na ako ng Empress Secret. Lahat kayang alisin nun. Mapamilasma o kahit natigyawat man yan. Nakakaputi at nakakakinis rin. Kita naman sa face lock ko, hindi ba? Pagmamayabang nito sa ginagamit na produkto habang ibinabalandra ang mukha at ang katawan. Kahit kasi katulong lamang si Lucille ay maganda ang kutis niya sa tulong ng mga binibiling produkto ng Empress. Ibibili rin kita ng contact lenses para hindi mo na gamitin yung makapal mong salamin. Pero be, hindi to libre ah. Alam mo naman may sinusuportahan ako. Anito na, ikinabagsak ng bibig ni Diwata. Kaya naman napahagalpak ng tawa si Lucille dahil binibiro niya lang naman ang dalaga. Biro lang, isara mo na yung bibig mo at baka pasukan ng langaw. Natatawa pa rin anito kaya binato siya ng hawak na suklay ni Diwata. Ngunit maagap naman yung nailagan ni Lucille. Ay, brutal! O sige, hindi na kita pagagandahin. Banta niya kay Diwata ngunit binilatan lamang siya nito kaya't natawa siyang muli. Sumapit na ang gabi at naihanda na rin nila Diwata ang pagkain, ngunit walang dumating na madam nila. Habang si Linko naman ay nagpapadala na lamang ng pagkain sa silid nito, kaya't dinalhan na ito ni Diwata. Pagpasok niya sa silid nito, bit-bit ang tray na pinaglalagyan ng pagkain nito, ay biglang nangunot ang noo ni Lincoln. Nasaan na yung makakapal mong kilay at mukhang sinalanta ng bagyo mong buhok? Tanong nito. Inilapag muna ni Diwata ang pagkain sa lamesa nito. Pagkatapos ay ngumiti siya sa senyorito ng pagkatamis-tamis na ikinaunid naman ng isa dahil ngayon lamang niya nasilayan ng magandang ngiti nito. Sinalvage ko na po, senyorito, para hindi niyo na ako lait-laitin. Malambing niyang sabi na mas lalong ikinaurong ng dila ni Lincoln. Idinaan niya na lamang sa tikim ang biglang pananahimik.
Kahit naman nagmukha ka ng tao, pangit ka pa rin, kaya sige na, pwede ka nang umalis. Pagtataboy nito na hindi naman sinunod ng dalaga. Bingi ka ba? Sabi ko alis na dahil kakain na ako. Masungit niyang sabi. Nakagat naman ni Diwata ang labi. Nahihiya niyang sabihin ng pakay ngunit ngayon na ang tamang oras upang hingan niya ito ng tulong. Senyorito, kasi ano po may sadya po talaga ako sa inyo. Nagkanda utal-utal pa siya kaya't lihim niyang pinagalitan at sinita ang sarili. Sumenyas naman sa kanya si Lincoln na ipagpatuloy ang sasabihin kaya't huminga muna siya ng malalim bago sabihin ang nais. Magbabaka sakali po sana ako senyorito na kung pwede ho ay bumali ng 10,000. Nakagat niya ang ibabang labi matapos sabihin ng pakay sa lalaki. Sinadya niyang gawing 10,000 upang ang 1,000 ay maipang budget ng kanyang inay. Anong gagawin mo sa pera? Mahinahong tanong nito. Pambayad po ng 3 buwang renta, senyorito. 3 buwan na po kasi kaming hindi nakakabayad sa inuupahan namin at binigyan niya na po kami ng 1 linggong palugit. Hanggang bukas na lang po kasi kaya nilakasan ko na po talagang loob ko. Pati mukha ko kinapalan ko na dahil mawawalan kami ng tirahan kapag wala akong nakuhang pera. Deretsahang saad niya. Panandali ang hindi umimik si Lincoln. Pinagmamasdan niya ng maigi ang dalaga bago nagsalita. Sige. Maikling sagot nito kaya't nagtatalo naman sa tuwa si Diwata. Lihim namang napangiti si Lincoln sa naging reaksyon ng dalaga. Salamat ng marami, sir. Mabait ka naman pala. Akala ko talaga sing sama ng ugali nila Ma'am Natalie at Madam Victoria ang ugali mo. Pero nagkamali ako. Ang bait niyo po pala kaya sorry po sa panghuhusga. At salamat po sa pagpapabali niyo sa akin ng pera. Tuwang-tuwa na sambit ni Diwata. Tumayo naman si Lincoln habang panay ang pasasalamat sa kanya ng dalaga. Nagtungo siya sa kanyang drawer at kumuha ng cash. 15,000 ang kanyang kinuha at ibinigay yun sa dalaga. Binilang naman yun ng dalaga at nanlaki ang mga matang napatingin kay Lincoln. 15,000 po ito, senyorito Gulat niyang sabi na bali wala namang tinanguan ng lalaki. Pero 10,000 lang po ang binabali ko. Inosente niyang sabi. Kung ayaw mo ay di akin ang 5,000. Inis na sambit ni Lincoln. Tsaka inilihad sa hangin ng palad upang hingin ng sobrang pera. Ay naku, wala nang bawian, senyorito. Basta salamat po ng sobra-sobra. Siya nga po pala, sir. Pahiram mo na kay Mang Berto Papahatid lang po ako ngayon sa amin dahil tiyak ko naaagahan ni Aling Pasita ang pagpunta sa amin para lang maningil. Masayang saad niya na tinanguan lamang ng lalaki. Ikinampay pa nito ang kamay upang palabasin na siya dahil kakain na ito. Agad namang sinunod ni Diwata. Napapakanta pa ang dalaga habang pababa ng hagdan. Solved na ang problema nilang mag-ina. Kaya't hindi maitago ang kanyang saya. Saya natin Hulaan ko Pinuri ka ni senyorito dahil sa nulok mo Panghuhula ni Lucille nang lapitan at maupo sa kanyang tabi ang dalaga. Nasa kusina sila at nagpupunas ng mga pinagkainang plato. Nauna na kasi silang kumain. Hindi yun pinabali ako ni Sir Lincoln. Kaya naman mababayaran ko na ang hindi namin mabayad-bayarang 3 buwang upa kay Aling Pasita. Ngayon din ay uuwi ako sa amin at magpapasama ako kay Mang Berto. Ipinagpaalam ko naman kay senyorito at pumayag naman. Masaya niyang kwento. Mabait talaga yang si senyorito. Tinatago niya lang ang kabaitan niya. Nasabi na lang ni Lucille. Ay, kung bata-bata lang ako baka nagpakita na ako ng interes kay senyorito. Dahil ang gwapo-gwapo niya. Kaso matanda ako sa kanya ng 5 taon. Kaya never mind na lang. Mas gusto ko na lang tumandang dalaga. Nakapangalumbabang sambit nito. O siya sige na, gumora ka na habang wala pang madam nating mahadera. Anito kaya naman dali-dali nang nagtungo sa labas ang dalaga at nagpahatid kay Mang Berto patungo sa kanila. Close niya ang mga may edad na ring driver kaya't hindi na panis ang laway niya sa biyahe dahil panay ang kwentuhan nila. Nay! Nagtatakbo si Diwata patungo sa inang nakatayo sa labas ng pinto ng kanilang bahay. Masaya naman siyang sinalubong ng ina at mahigpit na niyakap. Tila taon silang nagkawalay kaya't kahigpit ng yakap nila sa isa't isa. Good news, Nay! Pinabali ako ng amo ko kaya makakabayad na tayo kay Aling Pasita.
May pang-down ka na rin para sa susunod na buwan at may sobra pa na magagamit mo po para rito sa bahay. Masaya niyang kwento sa ina na naluluha naman sa mga sinasabi niya. Ako maraming salamat anak. Ako itong ina ngunit ikaw ang dumidiskarte para sa atin. Pasensya na kung hindi ni inay kayang humagilip ng malaking pera. Madamdaming saad nito kaya naman hinaplos ni Diwata ang pisngi ng kanyang inay. Nagdadrama na naman ang maganda kong nanay. Nakangiti niyang sabi ng biglang ikinatulala ng kanyang ina. Kaya't nagtataka niya itong tinanong. Ano palang nangyari sa iyo anak? Abay kay ganda mo na ngayon. Mukha ka ng artista anak ko. Anito. At ngayon lamang napansin ang pagbabago ng itsura ng kanyang dalaga. Si inay naman, dati na po akong maganda. Kaya niyo nga po ako pinangalan ng Diwata, hindi ba? Biro niya sa ina na ikinangiti nito, sabay tango. Oo anak, maganda kang talaga ngunit papaano ngang mas lalo kang gumanda? Pangungulit nito, habang manghang hinahaplos ang bagsak na bagsak niyang buhok. Nireban po ni Ate Lucille, kasamahan ko sa trabaho. Kasambahay rin po siya gaya ko at marunong siyang kumutingting ng buhok, maging ng muka. Sinabi niya nga po inay na aalisin niya raw ang mga tigyawat ko sa tulong daw ng produkto ng Empress. Pagkukwento niya sa kanyang inang na namamangha sa kanyang mga sinasabi. Ganoon ba? Abay parang may magic pala sa inyo ano? Pakisabi sa kanya anak na taos puso akong nagpapasalamat sa kanya dahil makeover niya ang maganda kong anak. Sambit nito. Makakarating po inay. O siya ito na po ang 15,000. Ang 3,000 po diyan ay pang budget nyo po. Kayo na pong bahala riyan. Baka po mga katapusan pa ako makadalaw ulit dito. Paalam na po inay ha. Mag-iingat po kayo lagi. At lagi-lagi nyo rin pong tatandaan na mahal na mahal ko po kayo. Konting tiis pa magkakasama rin po ulit tayo. Niyakap niyang muli ang kanyang ina matapos ibigay ang pera dito. Humalik rin siya sa pisngi nito pagkatapos ay umalis na siya. Dahil inaalala niyang baka maunahan siya ng madam nila sa pag-uwi. Salamat po ng marami Mang Berto sa pagsama niyo sa akin. Bukas ay may masarap kayong umagahan plus purong kape sa akin. Anya, maliit na bagay lang naman Diwata. May ngiti sa labing saad nito. Ngunit aasahan ko yung sinasabi mo ha? Saad pa nito na tinanguan naman agad ng dalaga. Nagpapasalamat na lamang si Diwata na wala pa ang kanilang madam. Hindi muna siya pumasok sa kanilang silid dahil nais niyang gawa ng fresh juice ang kanyang senyorito bilang pasasalamat. Mansanas at orange ang kinuha niya sa lamesa, tsaka iyon ginawang juice gamit ang isang bagay na hindi niya alam kung ano bang tawag. Basta, napipiga nito ang mga prutas. 3 katok ang ginawa ni Diwata sa pinto ng silid ni Lincoln. Kakatok sana siyang muli nang pagbuksan na siya nito. What? Seryosong tanong nito sa kanya kaya't iniabot niya ang ginawang juice para rito. I don't drink juice. Anito, kaya't nalungkot ang mukha ni Diwata. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na ipagtimpla mo ko niyan? Pasasalamat ko lang po sana, senyorito. Tsaka hindi ko po ito tinimpla. Gawa po ito sa sariwang mansanas tsaka sariwang orange na nando doon nakadisplay sa lamesa. Paliwanag niya rito. Fine, akin na. At baka magdrama ka pa riyan. Anito at kinuha ang juice na bigay sa kanya ng dalaga. Sumilay naman ang matamis ng ngiti ni Diwata para sa senyorito. Kaya naman natuon na naman doon ang mga mata ni Lincoln. Ewan ba ng binata ngunit naa-attract siya sa ngiti nito. Tila isang pag-asang binibigay nitong ngiti sa kanya. Salamat po ulit senyorito. Sinagip niyo po kami ngayon. Good night senyorito Lincoln. Matulog ka po ng mahimbing. Malambing pang sabi ng dalaga sa napatulalang lalaki. Kumaway pa ang dalaga bago ito tuluyang umalis. Ano bang nangyayari sa akin? Tanong ni Lincoln sa sarili nang damahin ng pusong biglang tumibok ng mabilis. Parang may kung anong nakakakiliti rin sa kanyang tiyan, kaya't idinaan niya na lamang sa pag-inom ng bigay ni Diwata ang mga katanungan sa kanyang isipan. Nasarapan siya sa inumin kaya't naubos niya yon. Pagpasok naman ni Diwata sa kanyang silid ay nadatnan niyang naglalagay ng dream sa mukha si Lucille.
Sumenyas itong lumapit siya kaya naman nilapitan niya ito at tinanong kung bakit. Maglagay ka rin itong night cream ko. Bukas pa kasi ang dating ng sayo kaya habang wala pa, bibigyan muna kita nitong sakin. Anito at tinuruan si Diwata kung papaano ang tamang pag-a-apply ng cream sa mukha. Ang lamig sa mukha nitong cream mo ate. Ang sarap, nakakapresko. Ani Diwata nang matapos na sila. Cooling effect yan, be. Nakangiting sabi ni Lucille na tinatango-tunguan na lang ng dalaga. Sabay na rin silang nahiga at hindi niya mapigilang mapangiti habang iniisip ang ginawang tulong ng kanyang senyorito sa kanya. Masiglang gumising kinaumagahan ng dalaga. Hindi niya na kasi iisipin pa ang renta nila at may naiwan pa siyang para sa ina. Pansinin na Lucille ang kasiglahan ng kanilang kasama. Nakakahawa ang sigla nito ngunit nang dumating si Natalie ay biglang nawala ang ngiti sa kanilang mga labi. What the heck? Asik nito nang masilayan ang bagong itsura ni Diwata. Medyo humilom na rin kasi ang ilang tigyawat niya ngunit kahit puno siya ng pimples ay labas na ang gandang itinatago noon ng makakapal niyang kilay at buhaghag na buhok. Good morning po, Ma'am Natalie. Sabay-sabay nilang bati sa babae. Plastic rin nila itong initian na inikutan lamang ng mata nito. Walang maganda sa umaga, lalo pat kayong unang nabungaran ko. Lalong-lalo ka na pangit. Duro nito kay Diwata na hindi man lang natinag. Pangit-pangit ka dyan? Mas maganda pa nga sa'yo si Diwata. Bubulong-bulong na saad ni Manang Melinda. Anong sabi mo, tanda? Galit na baling ni Natalie sa ginang. Ha? Pero wala naman ho akong sinasabi, Ma'am Natalie. Kaya ba Lucille may narinig kayo na sinabi ko? Painosenteng tanong nito kay Lucille na agad naman itong inilingan. Ikaw Diwata, may narinig ka ba? Tanong nito sa dalaga na umiling rin. Oh, kita nyo na po ma'am? Wala silang narinig. Guni-guni nyo lang po marahil yon. Anito habang pigil ang ngiti. You're all crazy. Isusumbong ko kayong lahat kay Tita Victoria. Inis nitong sigaw na ipinagkibit balikat lamang ng tatlo. Ni hindi mo makikita sa mga ito ang pangamba. Kaya mas lalong nasira ang araw ni Natalie. At nagmarcha patungong silid ng tita nito ngunit bigo itong madatnan doon ng ginang dahil nasa piling pa ito ng nobyo. Nais na lang sanang pasukin ang kwarto ni Lincoln ngunit nakalak yun. At kahit panay ang tawag niya sa pangalan nito, ay hindi man lang siya pinagbuksan. Kaya naman bad trip siyang nilisan ng mansyon at nagtungo kay Melvin. Ang lalaking nagbibigay aliw at init sa kanya. Wala siyang pagtingin para sa lalaking ngunit si Melvin ay baliw na baliw sa kanya. At bilang babaeng nangangailangan ay kay Melvin niya yun nakukuha. Napapaligaya siya nito ng husto na noon pa man ay hinahangad niyang mangyari sa kanila ni Lincoln. Akin ka lang Lincoln, magiging akin ka na kahit hindi mo ako gusto. Walang sino man ang hindi naaakit sa alindog ko. Tingnan na lang natin kung hindi ka pa sa akin bumigay. Oras na ibalandra ko na sa iyong maganda kong katawan. Sa isiping yun ay napangiti si Natalie. Mabilis niyang iniwan ang natutulog na si Melvin dahil labis itong napagod sa 8 rounds nilang ginawa. Nagtungo siya sa lingerie boutique at agad na bumili ng napakanipis na pulang tela. Matapos mamili ay umuwi muna siya sa pagmamay-aring unit upang mag-beauty rest dahil kakailanganin niyang magpahinga sapagkat susuong sila ni Lincoln sa mainit na digmaang pinananabikan ng maganap ni Natalie. Ang hindi alam ng babae ay unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Lincoln para kay Diwata. Kaya't kahit na maghubad pa siya sa harapan nito, ay hindi siya nito kailanman pakikialaman. Good morning po, senyorito. Sabay-sabay na bati ng 3 babae nang makalapit sa kanila ang lalaki. Tumango lamang ito sa kanila at saka naupo. Ni hindi man lang ito nag-abalang tanungin kung nasan ang ina. Dahil alam niya na ang mga pinaggagawa nito. Meron siyang tao na inutusan upang bantayan ang bawat kilos ng ina. Naka-record ang lahat ng kilos nito. Kaya't oras na ipilit pa nito sa kanya mga gusto nito, ay ilalabas niya ang baho nito.
Kailan lamang kasi nalaman ni Lincoln na kaya lamang pala siya inampon ng babae ay dahil sa maganda niyang record sa kumbento. Matalino siya at maganda ang itsura. Bukod doon ay marami siyang talent. Ginawa lamang siyang puhunan ng babae. Ngunit kahit na ganoon ay naroroon pa rin ang utang na loob niya rito. Wag lamang siya nitong subukang ipagkaisa sa babaeng hindi naman niya gusto dahil ibang usapan na iyon. Mabait na tao si Lincoln ngunit masama siya kung magalit. Saluhan niyo na po ako sa pagkain, Manang Melinda. Biglang sabi ni Lincoln, kaya't nagkatinginan ng tatlong babae. Napakarami nitong hinanda niyo at hindi ko ito mauubos ng ako lang. Kaya sige na, samahan niyo na ako. Anya pa kaya't kahit na nag-aalangan ay naupo na lamang ang tatlo. Pasensya na kayo kung naging malamig at stricto ako sa inyo noon. Masyado lamang ako napipressure sa mga nangyayari. Pakiramdam ko, hindi ko pagmamayari ang buhay ko, kaya palaging mainitin ang ulo ko. Ngunit pangakong hindi na yun mauulit pa. Ani ni Lincoln, at sa kauna-unahang pagkakataon ay ipinakita niya ang matamis niyang ngiti sa tatlong babae. Manang, yung panty ko po yata nalaglag. Mahinang bulong ni Lucille sa ginang. Kaya't kinurot siya nito sa singit. Aray naman, Manang, parang nagbibiro lang eh. Ang gwapo-gwapo kasi ni senyorito kapag nakangiti. Paliwanag nito na pinandilatan na lamang ng ginang. Wala sa amin yun, senyorito Lincoln. Katunayan ay naiintindihan ka namin. Batid ko ang pinagdadaanan mo sa iyong inainahan. Hindi mo naman kailangang sundin ang lahat ng nais niya. Lalo pat hindi mo naman gusto. Matanda ka na para diktahan. Alam mo na ang tama't mali, kaya manindigan ka. Saad ni Manang Melinda na ikinangiting muli ni Lincoln. Opo, Manang. Magalang na sagot niya rito. Kumain na ho tayo. Pag-aya niya na agad namang sinunod ng tatlo. Lihim niyang sinusulyapan ng dalagang tahimik lamang na kumakain. Ngunit namumula ang pisngi. Bakit siya namumula? Tanong ng kanyang isip. Ipinagpatuloy niya na lamang ang pagkain dahil may pasok pa siya sa trabaho. Nauna siyang matapos kaya't nagpaalam na siya sa mga ito. Matapos marating ang siliday, naghanda na siya sa pag-alis. Ngunit papalabas pa lamang siya ng silid nang mabungaran sa labas ng kanyang pinto si Natalie na mapang-akit na nakangiti sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Umatras rin siya nang humakbang ito papalapit sa kanya. Ano ba, Natalie? Itinulak niya ito nang bigla siya nitong halikan sa labi. Inis niyang pinunasan ang labing dinampian ng babae, gamit ang likod ng kanyang palad. Nandidiri siya sa ginawa nito kaya't kay talim ng kanyang tingin nang ipinukol niya ang tingin rito. Let's make love, honey. Bigyan na natin ng apo si tita. Anito at muling yayapos sana kay Lincoln. Ngunit iwinaksi siya nito. Shut the heck up, Natalie. Hinding-hindi kita papatulan. Hindi ang babaeng katulad mo na kung kani-kanino nagpapadali ang magiging ina ng magiging anak ko. Kakadiri kang babae ka. Bulyaw niya rito na ikinatahimik nito. That's not true, honey. Tanggi niya ngunit mapakla lamang siyang tinawanan ni Lincoln at kinuha ang cellphone tsaka ipinakita ang larawan nito kasamang iba't ibang lalaki sa ibabaw ng kama. Paano? Gulat na tanong nito. Nawala rin ang mapang-akit niyang ngiti at napalitan ng pangamba. Hindi ako naging isang Lincoln Castañeda para lang paikot-ikutin mo lang, Natalie. Alam ko rin ang usapan niyo ni Ma'am na oras na magkaroon siya ng apo sa atin ay sa iyo niya ipamamana ang jewelry shop, maging ang nag-iisang private resort. Huwag ako, Natalie. Kayang-kaya kitang pabagsakin sa isang pitik ko lang. Kaya kung ako sa'yo, didistansya na ako at ititigil ko na ang pagpupumilit ng sarili mo sa akin. Hindi ka isang aso para maging sunod-sunuran na kay Mommy. Malutong na niya rito tsaka niya ito nilagpasan at dire-diretsyong bumaba ng hagdan. Sumama ka sa akin, may pupuntahan tayo. Anya sa nakasalubong na dalaga. Saan ho tayo pupunta, senyorito? Takang tanong nito ngunit hindi siya sinasagot ni Lincoln. Kaya't nanahimik na lamang siya tsaka sumunod sa lalaki. Papasok ng kotse nito. Paano ba to ikabit?
Nahihirapang sambit ni Diwata habang pinipilit na ikabit ang seatbelt. First time niya palang na makasakay ng kotse, kaya't hindi niya alam kung papaano ang tamang pagkakabit ng seatbelt sa katawan. Ako na, ani Lincoln at ito na nga ang siyang nagkabit ng seatbelt para sa dalaga. Hindi naman magkamayaw ang pintig ng puso ni Diwata sa maliit na espasyo nila ng lalaki. Kay lapit ng mukha nito sa mukha niya, kaya't pigil niya ang kanyang paghinga. Why aren't you breathing? Nahihiya ka ba sa mabaho mong hininga? Tanong nito sa kanya tsaka tumingin sa dalagang namumula na. Pigil ni Lincoln ang kanyang pagngiti sa nakikitang reaksyon ng dalaga. Bumaba ang kanyang mga mata sa natural nitong mapulang labi. Napalunok siya at tila may nag-uudyok sa kanyang halikan yon na kanyang ang ginawa. Naipikit niya ang kanyang mga mata tsaka sinimulang paggalawin ng labi sa labi nito. Masuyo niyang hinalikan ng dalaga na estatwa sa kanyang ginagawa. Kinabig pa ni Lincoln ang ulo ni Diwata upang mas mapalalim ang kanilang halik. Ewan niya ba ngunit dalang-dala siya sa damdaming ipadama rito ang kanyang nararamdaman. Sa loob ng isang buwang nakakasalamuhan ni Lincoln ng dalaga, ay hindi niya namalayang nahulog na pala ang loob niya rito. Hindi dahil sa pagbabago ng itsura nito, kung hindi dahil sa mabuti nitong puso. Maalaga ito sa kanya kahit na hindi niya naman hinihingi o iminamando. Palaging nagkukusa ang dalagang pagsilbihan siya. Ang ngiti rin nito ay pinananabikan niyang palaging makita. Tumagal ng halos 1 minuto ang pagsasalo ng kanilang mga labi. I'm marking you as mine, Diwata. Ako lang ang pwedeng dumampi sa malalambot mong labi. Ako lang din ang maaaring humaplos ng iyong mukha. I like you. And I want you to like me back. That's not a please, but a command as your senyorito. Malambing na anito na mas lalong ikinainit ng mukha ni Diwata. Hindi niya akalaing magugustuhan siya ng isang Lincoln Castañeda. Masyado itong perpekto para mahulog ang loob sa kanya. Walang naisagot si Diwata, kaya't ginulo na lamang ni Lincoln ang kanyang buhok, tsaka iyon sinimulang paandarin. Tinawagan na lamang ni Lincoln ng sekretarya na ikansela ang lahat ng schedule niya ngayong araw dahil nais niyang makasama ang dalaga. Ito ang nais niya at handa siyang ipaglaban ito kapag hindi sinang-ayunan ng ina ang kanyang napiling desisyon. Sa amusement park napiling dalhin ni Lincoln ang dalaga. Pansin niya kasi rito na hindi mahilig sa mamahaling pasyalan, kaya't sa peryahan niya napiling gawin ang kanilang unang date. Oo, date. Dahil liligawan niya na ang dalaga. Hindi ka ba mahiluhin? Bulong na tanong ni Lincoln nang tingalain nila kanina ang mataas na top-down wheels. Hindi naman ako mahiluhin sa biyahe kaya siguro, hindi naman. Sagot nito na ikinangiti ng lalaki. Kung ganun ay sumakay tayo ron. Turo niya sa mataas na top-down wheels. Sige. Excited na sagot ng dalaga. Tsaka sila sabay na nagtungo sa bilihan ng tiket. Pagkatapos ay pumila upang makasakay sa nais na rides. Hingang malalim. Huwag kang kakabahan dahil kasama mo ko. Hindi ka mapapahamak basta't kasama mo ko. Bulong ni Lincoln sa dalagang masayang naghihintay sa pag-andar ng kanilang sinakyan. Sinunod naman ni Diwata ang sinabi ni Lincoln na huminga muna siya ng malalim bago umandar ang sinasakyan nila. Matapos huminga ay bigla siyang napasigaw nang mabilis na tumaas patungong tuktok ang wheels. Grabe ang sarap sa pakiramdam. Sigaw nilang pareho habang mahigpit na magkahawak ang kanilang mga kamay. Masaya ka ba? Tanong ni Lincoln nang tumigil ang sinasakyan nila sa pinakatuktok. Sobra. Ngayon lang ako nag-enjoy ng ganito. Ngayon lang din may umamin sa akin na may gusto siya sa akin. At alam mo bang mas nakakagulat? Ano? Nakangiting tanong niya. Napakagwapo at napakayaman ng lalaking nagkagusto sa akin. Nakakagulat hindi ba? Ibinulong niya kay Lincoln ang kanyang sinabi, kaya't natawa naman ang lalaki. Hindi yun nakakagulat. Tanga lamang ang lalaking hindi ma-appreciate ang maganda mong katangian. You've owned my heart at the very start, may Diwata. Nakuha mo ko sa masasarap mong luto at sa mga sariwang juice na gawa mo. Kay ganda rin ng iyong mga ngiti na pinananabikan kong masilayan palagi. Gusto kong ligawan ka. Gusto kong iparamdam sa iyo kung gaano ka ka-espesyal.
Gusto kong ialay lang sa iyong puso ko. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama. Mula sa pusong wika niya na nagpangiti ng matamis kay Diwata. Gusto rin kita, Senyorito Lincoln. Bigla niyang sabi na ikinagulat ng lalaki. Gulat na gulat? Mas nagulat ka pa sa akin, Senyorito ah. Natatawang saad niya. Talaga? Kailan pa? Paano at saan? Sunod-sunod nitong tanong habang excited na malaman ang magiging sagot ng dalaga. Noong tinatawag mo pa akong pangit, sagot niya. Napakamot naman sa ulo ang lalaki. Nahulog ka sa akin kahit na ang gaspang ng pakikitungo ko sa'yo noon? Nito na agad namang tinanguan ng dalaga. Magsasalita pa sana siya nang biglang umandar pababa ang kanilang sinasakyan, kaya't pareho silang napasigaw sa labis na pagkagulat. Ikaw ba namang nag-aaminan pa kayo tapos bigla na lang kayong parang ibabagsak? Sunod nilang sinakyan ay ang carousel. Marami pa silang sinakyan hanggang sa mag-ayan ng kumain si Lincoln dahil magtatanghali na. Sa isang street food sila napadpad. Matagal-tagal na nang huling nakakain ng street food ang lalaki, kaya't naparami ang kuha niya sa mga nakatusok na kikiam at kwek-kwek. Nakakamiss din ng maging simple lang, ani Lincoln habang kumakain ng kikiam. Masarap talagang mamuhay ng simple, basta't nakakakain lang 3 beses sa isang araw. Anya na ikinangiti ng lalaki. Namimiss ko na si inay. Kapag sumahod ulit ako ay dadalawin ko si inay at ibibili ko siya ng masasarap na pagkain. Anya pa. Kinagap naman ni Lincoln ng kanyang kamay, kaya't napatingin siya rito. Pumunta tayo sa inay mo ngayon para makapagpakilala na rin ako at masabi ko sa kanyang liligawan kong prinsesa niya na gagawin kong reyna. Anito sa malambing na tono. Napangiti naman at biglang nasabik si Diwata na muling makasama ang kanyang ina, kaya't agad-agad siyang pumayag sa alok nito. Dumaan pa muna sila sa palengke at namili ng groceries at isang sako ng bigas. Pinipigilan man ni Diwata si Lincoln sa pagbili ng kung ano-ano, ngunit hindi naman ito nakikinig sa kanya, kaya't hinayaan niya na lamang. Pagkarating nila sa bahay nila Diwata, ay naratnan nilang naglalaba ang ginang. Inay ko! Tumakbo siya papalapit sa ina, kaya't ang ginang naman ay tuwang-tuwa na muling makita ang anak. Nagbanlaw rin muna siya ng kamay bago salubungin ang kanyang dalaga. Abay, sino ang napakagwapong ito na kasama mo anak? Nobyo mo ba? Nakangiting tanong nito matapos magmano sa kanya ang anak, maging ang lalaking kasama nito. Ako po si Lincoln, tita. Manliligaw po nitong maganda niyong anak. Pakilala ni Lincoln na inilawak ng ngiti ng ginang. Abay, salamat naman po at may nanliligaw na sa anak ko. Matagal ko nang dalangin na sana'y magkaroon ng mamahalin nitong prinsesa ko. At salamat dahil magkakaroon na ng katuparan ng pangarap ko para sa nag-iisa kong anak. Anang ginang sa nagagalak na tono. Natawa na lamang ang dalawa sa sinabi ng ginang. Inaya na rin sila nitong pumasok. Hindi ito makapaniwala sa mga pinamili ni Lincoln dahil halos mapuno ang simple nilang kusina ng mga pagkaing pinamalengke nito. Kung papayag po kayo tita, pwede po kayong doon muna sa bahay na matagal ko nang ipinatayo. Kapag po naging maayos ang sa amin ni Diwata ay susunod po kami sa inyo upang tulong-tulong po nating mapaghandaan ang aming kasal. Kapag naging handa na po si Diwata, suwestyon niya kaya't nagkatinginan ng mag-ina. Ay, sobra-sobra naman yata ang tulong namang ito, iho. Dito na lamang muna ako, tsaka na lang siguro ako paroroon sa bahay na inaalok mo. Kapag nangyaring ikakasal na ngang talaga kayo. Anito na sinang-ayunan naman ni Lincoln. Naghanda na ng pananghalian ng ginang. Naparami pa ang kain ni Lincoln dahil sa sarap ng tinolang niluto nito. Ngayon ay alam niya na kung kanino nagmana si Diwata sa galing nito sa pagluluto. Matapos nilang mananghalian ay nagpaalam na rin sila dahil tumawag ang ina ni Lincoln at may kailangan umano silang pag-usapang mag-ina. Pagkarating nila sa mansyon ay isang malakas na sampal ang isinulubong ng ina ni Lincoln kay Diwata. Bumakat ang palad nito sa pisngi ng dalaga. What the hell are you doing, Mom? Galit na bulyaw ni Lincoln sa kanyang ina.
Nauna kasing pumasok si Diwata kaya't sapul na sapul sa kanyang pisngi ang mabigat na palad ng among babae. "You, what the heck are you doing, bastard?" Balik nitong tanong kay Lincoln at nakaduro pa ang hinduturo nito sa mukha ng anak. "Ang lakas ng loob mong suway ng nais ko. At talagang sa isang hampas lupa mo pang ipagpapalit ang perpektong sinatali ha? Where's your brain ha, Lincoln? Akala ko ba matalino ka? Bakit pumapatol ka sa napakapangit na babaeng to?" Gigil nitong sabi at plano na naman sanang sampalin ng dalaga ngunit naging maagap si Lincoln at tinabi niya ang kamay ng ina. "Lapastangan ka! Wala kang utang na loob. Matapos kitang bihisan at bigyan ng magandang bahay, ito lamang ang isusukli mo sa akin?" Galit nitong sabi, kaya't mapaklang natawa si Lincoln na mas lalong ikinagalit ng ginang. "Pumili ka. Ako na kumupkup sa'yo o iyang hampas lupang pangit na babaeng yan?" Madiing tanong ng ginang. "Malaki ang utang na loob ko sa inyo, ma'am. Ngunit matagal ko nang nabayaran ang sinasabi niyong utang na loob ko sa inyo. Bakit? Dahil ibinangon kong negosyo mong bankrupt na. Sinikap kong muling iahon ang kumpanya mo. Nagsumikap ako. Lahat ginawa ko, bumalik lamang ang mga dating investors at shareholders mo. Naging marangyang muli ang buhay mo nang dahil sa akin. Kaya't matagal ko nang nabayaran ang sinasabi mong utang na loob ko sa'yo. Tsaka nga pala, yung nobyo mong mas bata pa sa akin, nasa kulungan na. Alam mo kung bakit, ma'am? Dahil isa siyang drug user. Hindi ka pa nagtataka kung bakit pumatol siya sa halos nanay niya na lang? Yun ay dahil tingin niya sa'yo ay dalaga. Dahil sa malakas ng tama niya sa drugs. Pasalamat ka na lang talaga, ma'am. At hindi ka nagmukhang ipis sa paningin niya. Sa tuwing totoma siya. Dahil kung nagkataon, na ganun ang tingin niya sa'yo, naku ewan ko na lang kung makakatayo ka pa sa harapan namin ngayon. Ikaw rin pala ang source of income niya. Kaya siya nagtsatsaga na pakisamahan ka. At pasensya na ha, kung ang pipiliin ko ay si Diwata. Tama na ang panggagamit mo sa akin, ma'am. Sawang-sawa na ako. Gusto ko namang sumaya. At kung hindi niyo yun kayang suportahan, magkanya-kanya na tayo. Hindi ko kukunin ang kumpanya sa'yo. Aalis ako rito nang walang dadalhin ni isang kusing. Muli akong magsisika para sa pamilyang bubuuin ko, kasamang babaeng totoong tinitibok ng puso ko. Hinawakan ni Lincoln ng kamay ng dalaga, tsaka niya ito hinila palabas. Ngunit bago tuluyang umalis ay, tinanong niya si Manang Melinda at si Lucille kung gusto bang sumama ng mga ito sa kanila, na agad-agad namang sinang-ayunan ng dalawa. Halos magwala naman ang sopistikadang ginang dahil sa ginawa ni Lincoln. Ngunit sa gitna ng kanyang galit ay naroroon ng lungkot dahil hindi siya pinili ng inalagaang anak. "Ay salamat, nakawala rin kami sa impyernong mansyon ni Madam," ani Lucille habang nasa likod ng sasakyan katabi si Manang Melinda. "Psst, yung bunganga mo talaga walang preno," sita ng ginang na nginitian lamang ni Lucille. "Tama naman si Lucille, Manang. Hindi naging maganda ang trato sa inyo ni Mom. Nanahimik lamang ako noon ngunit hindi ko na yun gagawin ngayon. Ipaglalaban ko po kung anong meron kami ni Diwata. Tsaka wag ho kayong mag-alala dahil may ipang papasahod ako sa inyo. May sarili na akong mansyon, ipon at negosyo. Pinaghandaan ko talaga ang araw na to. Salaysay niya na labis namang ikinatuwa ng kanyang mga kasama. Naging matagal ang biyahe nila dahil may kalayuan sa syudad ang kinatirikan ng mansyon ni Lincoln. Nasa tabing dagat nakatayo ang puting malapalasyong bahay na ipinatayo ni Lincoln. 2 taon na rin ang nakakalipas. "Wow! Ang ganda-ganda rito, senyorito. Para tayong nasa paraiso." Manghang bulalas ni Lucille habang inililibot ang tingin sa kabuuan ng malaking bahay. May chandelier pa at may malalaking paintings na nakasabit. Kay aliwalas ng pagkakadisenyo. "Ganitong tirahan talagang gusto ko. Magpapaalam lamang muna ako sa inyo dahil kailangan kong sunduin ang nanay namin ni Diwata." Anya sa mga ito. "Pwede ba akong sumama?" Tanong ni Diwata ngunit umiling sa kanyang lalaki. Hindi niya kasi maaaring isamang dalaga dahil ibibili niya ito ng singsing. Ipag-uutos niya na rin sa kanyang sekretarya na asikasuhin ang posibleng araw kung kailan sila magpapakasal
Oras na pumayag si Diwata sa alok ni Lincoln na maging mag-asawa na sila. Masyado ka lamang mapapagod sa biyahe, mahal. Ako na lamang ang siyang susundo kay Inay at magpahinga na lamang kayo rito. Anya na sinunod na lamang ni Diwata. Namumulang muli ang dalaga dahil sa pagtawag sa kanya ng mahal ni Lincoln. Mahal daw oh. Bet yun. Tawagin mo ring mahal sa senyorito. Ani Lucille at siniko-siko pa ang kinikilig na dalaga. Sige, mag-iingat ka sa biyahe. Mahal. Napangiti naman ng malaki ang lalaki. Tuloy, hindi niya mapigil ang halikan ng dalaga sa harapan ng dalawa. Oh my goodness, may pa-live PDA pa? Ani Lucille kaya't humiwalay na si Lincoln sa labi ng dalaga. I love you, mahal kong Diwata. Puno ng pagmamalaking saad ni Lincoln habang hinahaplos ang pisngi ng dalaga. Mahal rin kita, Lincoln. Mula sa pusong tugon nito sa kanya. Nagyakap muna sila ng mahigpit bago tuluyang umalis si Lincoln. Dumaan muna siya sa bilihan ng mga singsing at nang matapos mamili ay nagtuloy na siya sa bahay nila Diwata. Mabuti na lamang at naabutan pa ni Lincoln ng ginang dahil papaalis sa sana ito patungong trabaho. Isinalaysay na rin ni Lincoln ang planong paghingi sa kamay ng mahal na dalaga. Buong-buo kong binibigay ang basbas ko sa iyo, iho. Hiling ko lamang sa iyo na wag mong sasaktan at paiiyakin ang anak ko. Anito na malugod namang sinang-ayunan ng lalaki, kaya't napangiti ang ina ni Diwata. Gabi na nang makarating ang dalawa sa mansyon. Sakto ring pagdating nila'y nakahanda ng pagkain. Kaya naman masaya nilang pinagsaluhan ng niluto nila Diwatang malafiestang pagkain. Matapos nilang kumain ay inaya ni Lincoln ng dalaga na maglakad-lakad sa baybayin. Ang saya ko ngayon, mahal, dahil sa wakas ay natupad ng matagal ko ng pangarap. Ibinigay ka na rin sa akin ng Diyos sa wakas. Ito talagang hinihintay ko eh. Yung kusang titibok ang puso ko para sa isang babae. Napakasaya ko nung sabihin mong mahal mo rin ako. Salamat ng marami sa pagbibigay sa akin ng pagmamahal mo, Diwata. Pangako, papakaingat-ingatan kita. Ani Lincoln habang nakahawak kamay sila ng dalaga. Pareho tayo, mahal. Pinangarap ko rin noon na magkaroon ng Prince Charming. Lalaking magbibigay ngiti sa aking labi. Lalaking kaya akong ipaglaban. Maraming salamat, mahal. Dahil sa dinami-rami ng magagandang babae sa mundo, ay isang katulad kong nakabingwit ng pihikan mong puso. Salamat, mahal. Pangako, mamahalin kita hanggang sa magwakas ang ating mga buhay. At kung sakaling magkaroon man ng reincarnation, ay ikaw at ikaw pa rin ang mamahalin ko. Madamdaming sambit ng dalaga habang nakatingin sa mga mata ng lalaking itinitibok ng kanyang puso. Nagpalitan sila ng matamis na ngiti bago sila nagpatuloy sa paglalakad patungo sa treehouse na ipinagawa ni Lincoln. Wow! Ang ganda naman yung treehouse, mahal. Manghang sambit ni Diwata nang marating nila ang sinasabi ni Lincoln na sorpresa sa kanya. Doon na rin lumuhod si Lincoln, tsaka inilahad sa dalaga ang singsing na binili. Diwata, di magiba. Handa ka bang samahan ako hanggang sa aking pagtanda? Pangakong hindi ko kailanman sasaktan ng puso mo. Iaalay ko ang buong pagmamahal ko para lamang sa iyo at sa mga anak na bubuuin natin. Samahan mo kong harapin ang bukas, mahal ko. Please, be my wife. Puno ng pagsamong alok ni Lincoln sa dalagang nangingilid na ang luha. Oo, mahal. Handang-handa kong samahan ka habang buhay. Mahal na mahal kita. At ikaw lamang ang gusto kong makasama hanggang tayo'y tumanda. Madamdaming pagtanggap niya sa alok nito. Madamdaming ngumiti naman si Lincoln bago isuot ang singsing sa palasingsingan ng dalaga. Dinampian niya muna ng halik ang kamay nito bago siya tumayo at yumakap rito ng mahigpit. Makikita talaga sa kanila ang buong pagmamahal para sa isa't isa. I love you, mahal. Ani Lincoln matapos kumala sa yakap ng dalaga. Mahal na mahal rin kita. Balik nito kaya agad siyang hinalikan ni Lincoln. Tila bagong kasal pa siyang binuhat ng mahal patungo sa treehouse. Maingat siya nitong inilapag sa kama nang hindi man lang naghihiwalay ang kanilang mga labi. Nag-aalab ng kanilang mga nararamdaman. Dahan-dahan na rin kinalas ni Lincoln ang sapot ng kanyang mahal habang ang kanyang labi ay masuyong nilalasap ang mabangong leeg ng dalaga.
Punong-puno ng pagmamahal na sinamba ng lalaki ang babaeng minamahal. Nangako man siyang hindi ito kailanman sasaktan, ngunit hindi niya na mapipigilan ang kanyang sarili. Buong puso niyang inangkin ng babae. Masakit ang unang karanasan para kay Diwata. Ngunit tiniis niya yon upang maiparamdam ang wagas niyang pagmamahal para sa lalaki. Hinaplos ni Lincoln ang pisngi ng pinakamamahal na babae. Tsaka niya masuyong hinalikan ang labi nito. Labis kitang minamahal, aking mahal na Diwata. Malambing niyang sabi na ikinangiti ng matamis ng nakapikit na babae. Labis-labis rin kitang minamahal, mahal kong Lincoln Castañeda. Malambing na tugon nito. Dinampian pa muna ni Lincoln ang noo ni Diwata bago niya ito inihilig sa kanyang balikat, tsaka mahigpit na niyakap. Naging mahimbing ang kanilang pagtulog nang dahil sa malamig na simoy ng hangin. Asahan niyo na po ang apo niyo, Aling Mercy, dahil tsakong natrabaho na yun ni na Senyorito at Diwata. Nasisiguradong saad ni Lucille nang magising sila kinaumagahan. Abay, magandang balita yan kapag nagdilang anghel ka, iha. Sagot ng ina ni Diwata. Ikaw talagang, Lucille, malikot yung isip mo. Hintayin na lamang natin ang ibabalita nila at wag nating pangunahan. Singit naman ni Manang Melinda na sinang-ayunan na lamang nila dahil mas maalam ito sa mga ganoong bagay dahil ito ang mas nakatatanda. Sikat ng araw naman ang siyang nagpagising sa magsing irog. Nagpalitan pa sila ng ngiti bago salubungin ang labi ng isa't isa. Naunang bumangon si Lincoln dahil hindi masyadong makakilo si Diwata dahil sa hapdi ng kanyang hiyas. Nagsuot muna ng saplot si Lincoln bago kumuha ng bimpong ipupunas sa pawisang katawan ng dalaga. Kani-kanina kasi nilalagnat ang babae, ngunit dahil mahusay mag-alaga si Lincoln ay agad na gumaling si Diwata. Mabuti na lamang at dala ni Lincoln ang kanyang cellphone, kaya tinawagan niya na lamang si Lucille upang dalhan sila nito ng umagahan. Hinayaan lamang ni Lincoln na matulog pa si Diwata matapos niya itong punasan. Maya-maya pa nga ay dumating na rin si Lucille, dala ang ilang baunan na naglalaman ng pagkain ng dalawa. Salamat rito, Lucille. Pakisabi nilang kay inay na maya-maya ay babalik na kami. Bili ni Lincoln na agad namang tinanguan ng babae. Malaki ang ngiti nito ng masilip ang kaibigang mahimbing na natutulog. Hindi nakaiwas sa kanyang malinaw na mga mata ang ilang pulang marka sa leeg ni Diwata. Kaya't confirmed ang hinala niya. Ibinalita niya pa ngayon kay Manang Melinda, kaya't natuwa ng mayordoma. Masaya ito para sa dalawa. Mahal, gumising ka na't nang makakain na tayo. Mahinang tinapik-tapik ni Lincoln ang pisngi ni Diwata. Hindi naman siya nahirapang gisingin ito. Ngumiti pa ito sa kanya nang masilayan siya. Tuloy ay hindi niya maiwasang pugbugin ito ng halik. Kung hindi lamang kita nasobrahan kagabi, baka ginawa na kitang agahan ngayon. Malambing na sambit niya na nagpapula sa pisngi ng mahal niya. You're so cute when you're blushing, mahal. Parang ang sarap mong mas mahalin pa ng mahalin. Mga 100 times. Masayang anito. Natawa na lamang sa kanya si Diwata. Bumangon na rin ito dahil bumuti-buti na ang pakiramdam niya. Hindi na gaanong mahapdi ang kanyang hiyas dahil sa magaling niyang tagapag-alaga. Si Lincoln na ang siyang nagpakain kay Diwata. Matapos silang kumain ay nanatili lamang sila sa loob ng treehouse at pinagmamasdan ng nakakabighaning kulay ng dagat. Bumalik na tayo sa bahay, mahal. Baka hinahanap na tayo ni inay. Ani Diwata na sinang-ayunan naman agad ni Lincoln. Binuhat na lamang siya ng lalaki dahil medyo iika-ika siya. Pagkarating nila'y sinalubong agad sila ng ina ni Diwata. Lihim pa itong napangiti nang yumuko ang kanyang anak nang mapunta ang tingin niya sa leeg nitong maraming marka. Sige na, magpahinga na muna kayo mga anak. Saad na lamang ng ginang dahil batid niyang nahihiya ang dalawa sa kanya. Sige po inay, maiwan na po muna namin kayo. Si Lincoln nang sumagot na tinanguan lamang ng ginang. Mahal, nakakahiya. Nakita siguro ni inay itong mga pula sa leeg ko. Ikaw naman kasi, pinanggigilan mo ko masyado kagabi. Nakalabing saad ni Diwata nang ilapag siya ni Lincoln sa sofa. Wala namang problema yun, mahal ko. Lalo pat may basbas na tayo kay inay. Malambing na sagot ni Lincoln. Huwag ka na mag-alala dahil nasisiguro kong masaya si inay. Lalo pa kapag may nabuo agad tayo. Anya pa at kinindata ng babaeng minamahal.
Maligo na lamang tayo, mahal ko. Hirit pa nito. Sumang-ayon na lamang si Diwata dahil nanlalagkit na rin ang pakiramdam niya sa gitna ng kanyang mga hita. Nang matapos maligo ay naunang bumaba at lumabas ng silid si Diwata dahil tuluyan ng maayos ang pakiramdam nito. Habang si Lincoln naman ay pinapatrabaho na sa sekretarya niya ang pag-iisang dibdib nila ni Diwata at plano niyang beach wedding ang kanilang gagawin dahil ayaw nang lumayo pa ni Lincoln. Siya na lamang nakipag-usap sa wedding designer na nirecommend sa kanya ng kaibigan sa negosyo. 2 to 3 days bago matapos ang kanyang ipinadesenyong susuotin nila ni Diwata. Nang matapos asikasuhin ang para sa kanilang kasal, ay sumunod na sa baba si Lincoln. Naabutan niyang nagdidilig ng mga halaman si Diwata kasama ang ina nito. Hindi na muna siya lumapit dahil masayang nagtatawanan ng mga ito. "Thanks Lord sa pagbibigay mo sa akin ng babaeng tulad ni Diwata. Iba ka po talagang maglaro ng damdamin. Akalain mo ba naman ang babaeng nasa aking harapan ay siyang makakasama ko na pala habang buhay. Napakaswerte ko. Sobrang salamat Lord." Mahina niyang usal habang nakangiting nakatingin sa babaeng minamahal ng labis. 3 araw pang matuling lumipas at ngayon nga ay naglalakad si Diwata sa red carpet na nakalatag sa buhanginan patungo sa lalaking kanyang pinakamamahal. Matamis itong nakangiti sa kanya habang siya'y ganun din. Escort ang 2 ginang, ang ina-inahan ni Lincoln, maging ang ina ni Diwata. Tuluyan na kasing tinanggap ng ginang ang desisyon ng anak. Naisip nitong mas importante si Lincoln kaysa sa mga kayamanan. Natuto rin siya sa kanyang mga pagkakamaling nagawa. "Alagaan mo ang anak kong ito ha? Wag na wag mong paiiyakin ito. Kung hindi kukunin ko siya sa iyo." Banta ng ina ni Diwata nang tuluyang maihatid ang anak sa piling ng lalaking minamahal. "Makakaasa po kayo sa akin, inay." May ngiti sa labing sagot ni Lincoln. "Congratulations sa inyo. Pasensya na talaga kung naging makitid ang isip ko. Sumainyong katiwasayan mga anak." Saad naman ng ina ni Lincoln kaya't napangiti ang 2 ikakasal. "Salamat po ma'am. Tsaka kalimutan na po natin ang mga hindi magandang nangyari." Ani Lincoln sa ina na ikinangiti nito. Umalis na ang 2 ginang matapos pumasok ng pari sa altar na kanilang ginawa. Maraming ibinigay na payo ang pari sa kanilang mag-asawa, hindi lamang sa kanila, kung hindi pati na sa mga ninong at ninang ng kinakasal. Sinimulan nilang magpalitan ng mga pangako sa isa't isa, at nang matapos ay nagpalitan naman sila ng singsing, hanggang sa italaga sila ng pari na ganap ng mag-asawa. Walang pagsidla ng labis na saya nang ngayon ay mag-asawa ng sila Lincoln at Diwata. Nagdaop ang kanilang mga labi na umabot ng 1 minuto. Nagpalakpakan ng mga bisita hanggang sa tuluyang matapos ang kasal. Hindi naglaon ay nalaman nilang nagdadalang taon na si Diwata at ang mas ikinatuwa nilang mag-asawa nang malamang triplets ang kanilang anak. Naging doble ang pag-iingat at pag-aalaga nila para kay Diwata. Hindi naman naging maselan ang pagbubuntis ng babae. Katunayan ay napaka-natural lamang nitong magbuntis. Walang pahirap na naranasan si Lincoln sa paglilihi ng asawa. Sumapit ang kabuwanan ni Diwata at lahat ng kasamahan nila sa mansyon ay naroroon sa ospital at nagdarasal na maging ligtas ang kanyang panganganak. "You can do it, mahal. Nandito lang ako para sa'yo. Hinding-hindi kita iiwan, mahal ko." Masuyong sambit ni Lincoln habang mahigpit ang hawak sa kamay ng asawang iniire ang kanilang anak. Tagaktak na ang pawis ni Diwata. Ngunit sa awa naman ng Diyos ay ligtas niyang isinilang ang 3 nagagwapuhan nilang mga anghel. Masayang masaya silang mag-asawa. Makikita mo talaga ang wagas na pagmamahalan ng 2 habang yakap ang kanilang mga supling. "At dahil ikaw ang unang lumabas kay mama, baby ko, ay papangalanan ka ni Papa ng First Livion. Habang ikaw naman, gwapo kong pangalawa, ay Second Milister. Tapos ikaw naman, baby kong panghuli na ang pogi, ay si Third Lincoln." Pagpapangalan ni Lincoln sa kanilang triplets. "Kagagandang pangalan, mahal ko." Nakangiting saad ni Diwata habang pinagmamasdan ng kanilang mga anak. Hinaplos naman ni Lincoln ang mukha ng asawa. "Mahal na mahal rin kita, mahal kong asawa. Kayo ng ating mga anak. Mahal na mahal ko kayo."
Sambit niya na nagpangiti ng matamis kay Lincoln. Pumasok na rin ang kanilang mga magulang, maging sila Lucille at Manang Melinda. Tuwang-tuwang dalawang ginang habang nilalaro ang kanilang mga apo. Ngayon lamang naging maramdamin ng ina ni Lincoln. Bilang baog kasing babae ay labis ang kanyang pananabik para sa mga bata. Kaya't labis-labis ang sayang kanyang nararamdaman habang hawak ang kamay ng maliit na apo. Nagpaalam na rin si Lucille na aalis na dahil iyon ang nais ng mga kapatid nito. Nais na ring lumagay sa tahimik ng babae kapiling ang nobyo nitong kaibigan din sa negosyo ni Lincoln. Napuno ng kasiyahan at pagmamahalan sa loob ng mansyon ng mag-asawa nang tuluyang mag-isang taon ng triplets. Saktong kapanganakan ni Jesus ang kaarawan ng 3 bata, kaya't biyaya kong ituring ng mag-asawang kanilang mga anak. Sinikap nilang mag-asawa na maging mabuting mga magulang para sa kanilang mga anak. Namuhay silang kontento at nag-uumapaw ang pagmamahal para sa isa't isa. Wala nang mahihiling pa dahil ibinigay na ng Diyos ang kanilang mga hinihiling sa buhay. Wakas.